Sa sandaling imulat ng lalaking ito ang kanyang mga mata, natigilan siya. Wala na siya sa totoong mundo. Nasa loob siya ng kanyang paboritong laro at mas lumala pa. Nang tumingin siya sa paligid, nakita niya ang mga goblin na pumapatay ng mga walang kalaban-laban na magsasaka sa mismong harapan niya. Sumisigaw ang mga taga-nayon sa kanya na tumakbo para iligtas ang kanyang buhay. Ngunit sa eksaktong sandaling iyon, isang system window ang lumitaw, mahinahong nagtatanong sa kanya ng isang bagay, anong klase ang gusto niyang piliin. Pinilit nito si Alan na gumawa ng isang estratehikong pagpili sa kanyang job selection screen. Habang karamihan ay pipiliin ang combat class, pinili niya ang crafter. Sa orihinal na laro, ito ay itinuturing na walang kwentang trap job dahil ang mga bagay na nagagawa nito ay karaniwang mahina. Gayunpaman, napagtanto ni Alan na sa isang realidad kung saan dala niya ang kanyang nakaraang kaalaman, maaari niyang samantalahin ang isang partikular na mekaniko, ang kakayahang lumikha ng kahit ano basta't naiintindihan niya ang pisikal na istruktura nito. Dahil ginugol ni Alan ang kanyang nakaraang buhay sa pag-aaral ng modernong teknolohiya at komplikadong engineering, hindi siya limitado sa mga kagamitang pang-medieval. Inilahad niya ang kanyang mga kamay at ginamit ang kanyang mana upang gumawa ng isang modernong assault rifle, isang sandata na may kapangyarihang higit pa sa dapat taglay ng isang level 1 na karakter. Natulala ang mga taga-nayon nang makita ang isang Dumanoy mahinang crafter na may hawak na ganoong kakaibang aparato. Kinasalang ng ating bida ang sandata at nagpaputok, pinagbabaril ang mga goblin. Sa isang mundong nananatili sa Middle Ages, ang kakayahang magpakita ng modernong ballistics ay ginagawang isang god-tier na propesyon ang crafter class. Upang tulungan ang nayon na ipagtanggol ang sarili, gumawa si Alan ng 2 pang rifle at ibinigay sa mga lokal. Bagamat nag-aalangan sila at natatakot na tamaan ang kanilang mga kaalyado, ipinaliwanag ng binata na nagprogram siya ng isang paghihigpit sa mga armas para mga halimaw lang ang kaya nitong saktan. Binaril pa niya ang isa sa mga taga-nayon sa dibdib upang patunayan na ligtas sila, na labis na ikinatakot ng lalaki sa simula. Habang sinisimulan ng mga taga-nayon na barilin ang mga natitirang goblin, isang level up notification ang lumitaw sa harap ni Alan. Napagtanto niya na kapag ginagamit ng iba ang kanyang mga ginawang kagamitan para pumatay ng mga kaaway, isang bahagi ng mga experience points na yon ay bumabalik sa kanya bilang tagagawa. Ang revelasyong ito ay ginagawang napakahusay ng pag-level up. Bilang tanda ng pasasalamat, isang taga-nayon ang nag-abot sa kanya ng isang fire magic stone na nakuha mula sa isang napatay na goblin. Ang mga batong ito ay karaniwang ibinebenta para sa pera sa mga guild, ngunit nagpa siya ang ating bida na mag-eksperimento sa kanyang mga kasanayan sa paggawa. Sa sandaling yon, isang malaking level 13 na goblin knight ang lumitaw, nagsisilbing boss para sa lugar. Nalaman ng mga taga-nayon na walang epekto ang kanilang mga karaniwang rifle laban sa mabigat nitong kalasag, at hinimok nila si Alan na tumakbo. Sa halip, lumundag siya pasulong at ginamit ang magic stone bilang raw material para sa isang bagong likha. Sa pamamagitan ng paggamit ng enerhiya ng bato, gumawa siya ng isang high-powered na rocket launcher na may malaking attack modifier at mga katangiang sumasabog. Itinutok niya ang launcher at nagpakawala ng isang mapaminsalang tira na nagpalaho sa boss sa isang malaking pagsabog. Ang tagumpay na ito ay naging sanhi ng kanyang pagtalon ng level diretsyo sa 4. Napansin niya na habang malakas ang mga armas na gawa sa magic stone, nasisira ang mga ito kapag naubos na ang enerhiya, ibig sabihin kailangan niyang pamahalaan ng maingat ang kanyang mga resources. Lubos na namangha ang mga taga-nayon sa baguhan na nag-one-shot lang sa isang boss. Habang nananatiling mapagkumbaba si Alan tungkol sa kanyang kapangyarihan, hindi niya sinasadyang maging ang tanging taong may kakayahang baguhin ang takbo ng matagal ng digmaan laban sa Demon Lord. Bagamat hindi pa niya lubos na nauunawaan ang laki ng kanyang epekto, mas determinado siya kaysa dati. Sa pagkakataong ito, sa bagong buhay na ito, sigurado siyang siya ang unang makakarating sa pinakatuktok. Nagpapatuloy ang kwento habang natagpuan ni Alan ang kanyang sarili sa isang mabatong kanyon na nakaharap sa isang napakalaking rock golem. Bagamat umabot na siya sa level 13, napagtanto niya na ang level 20 na halimaw na ito ay mas malaki kaysa sa kanyang inaasahan. Sinubukan niyang harapin ang sitwasyon gamit ang kanyang karaniwang itim na assault rifle, ngunit nakakadismaya ang mga resulta. Dahil gawa sa bato ang golem, tinatapyas lang ng mga bala ang maliliit na piraso na agad namang inaayos ng halimaw gamit ang birding regenerative na enerhiya. Napansin ng ating bida na sa kabila ng pagpapalakas ng attack power ng kanyang armas sa 175, hindi sapat ang mga pisikal na atake upang malampasan ang napakalakas na kakayahang depensa at pagpapagaling. Ang hamon na ito ay nagtulak sa kanya na mag-eksperimento sa isang bagong paraan ng paggawa. Nagpasya siyang magdagdag ng isang espesyal na attachment sa kanyang rifle na nagpapakita ng isang metal na puwang na idinisenyo para maglaman ng mga mahiwagang materyales. Sa pamamagitan ng pagsasama ng isang magic stone na dati niyang nakuha mula sa isang golem sa bagong puwang na ito, layunin niyang lampasan ang natural na baluti ng nilalang.
Ang proseso ay nagdulot ng asul na kidlat na dumaloy sa sandata, na binago ang hitsura nito sa isang may disenyong kulay abo. Ang pagbabagong ito ay matagumpay na naglagay sa kanyang mga bala ng Pierce effect, isang malakas na katangian na nagpapahintulot sa kanyang mga tira na baliwalain ng tuluyan ang pisikal na depensa. Nang sumugod ang golem para durugin siya, nagpaputok si Alan ng isang pinahusay na bala. Dahil ang bala ngayon ay may taglay na magical piercing properties, nagdulot ito ng malaking pagsabog na nagdurog sa halimaw sa libu-libong maliliit na bato. Ang tagumpay na ito ay nagtulak sa ating bida sa level 14 na. Tumigil siya sandali para suriin ang kanyang gamit at napansin ang isang partikular na limitasyon ng sistemang ito. Habang nananatiling buo ang sandata mismo, ang magic stone na ginamit para sa add-on ay nasisira matapos maubos ang enerhiya. Ito ay talagang isang kaluwagan para sa kanya dahil nangangahulugan ito na kailangan niya lamang palitan ang nauubos na bato sa halip na muling buuin ang buong baril. Habang dinadampot niya ang isang bagong dilaw na magic stone mula sa mga labi, umabot siya sa level 15. Ang mabilis na pag-unlad na ito ay pinalakas hindi lang ng kanyang sariling mga laban. Isang abiso ang nagpapakita na ang mga taga-nayon na dati niyang tinulungan ay matagumpay na naipagtanggol ang kanilang tahanan mula sa isang kawan ng Orsi gamit ang mga ripling ibinigay niya sa kanila. Dahil sa paglalakbay sa iba't ibang mga nayon upang ipamahagi ang mga modernong armas na ito, si Alan ngayon ay tumatanggap ng tuloy-tuloy na daloy ng experience points mula sa buong lupain. Itinuturing niya ito bilang isang uri ng passive income na nagpapahintulot sa kanya na lumakas habang ginagawang mas ligtas ang mundo. Pakiramdam niya ay lubos na napatunayan ang kanyang pagpili na maging isang crafter. Gayunpaman, ang hindi pa naganap na pag-unlad na ito ay nakakuha ng atensyon ng Adventurer Guild Headquarters. Sa loob ng isang assembly hall, ang mga matataas na opisyal ay nakatitig sa isang mahiwagang salamin na nagpapakita ng data ni Alan ng hindi makapaniwala. Imposible para sa kanila na ang isang baguhan ay maaaring tumalon mula level 4 hanggang 15 sa loob lamang ng 4 na araw, lalo na sa isang job class na itinuturing nilang basura. Upang mag-imbestiga, isang lalaking maitim ang buhok ang nag-project ng recording ng kamakailang laban ni Alan laban sa Rock Golem. Natigilan ang mga manonood nang makita ang isang level 15 na adventurer na gumagamit ng kakaibang teknolohiya upang walang kahirap-hirap na sirain ang isang halimaw na may mataas na depensa. Napagpasyahan nila na habang mababa ang kanyang level, ang kanyang aktwal na lakas putok ay katumbas ng isang level 50 na mandirigma. Isang seryosong lalaki na nakasalamin ang nanonood ng footage na may masamang interes na nagmumungkahi na si Alan ay maaaring ang partikular na sisidlan na hinahanap ng guild. Lingid sa kanyang kaalaman na siya ay inoobserbahan, ang ating bida ay nagtungo sa isang disyerto upang subukan ang kanyang mga limitasyon laban sa isang level 27 na sandworm boss. Naisip niya na habang mataas ang health ng nilalang, ang mababang depensa nito ay ginagawa itong perpektong target para sa pagsubok ng mga pinagsama-samang modifier. Gumawa siya ng isang bagong handgun na may napakalaking base attack power at nagdagdag ng opsyon na lalo pang nagpapalakas dito. Upang matiyak ang kanyang kaligtasan, naglagay din siya ng freeze add-on gamit ang isang magic stone. Nang sumugod ang uod, nagpaputok si Alan ng sunod-sunod na bala na agad na nagbalot sa higanteng halimaw sa isang haligi ng yelo. Ang nagyelong halimaw ay nadurog, na nagpapatunay para kay Alan na ang kanyang god tier na propesyon ay kayang mag one-shot kahit sa mga boss class na kaaway gamit ang isang simpleng handgun. Sa paglubog ng araw, nagtungo ang ating bida sa isang kalapit na bayan upang ipagpalit ang kanyang napakaraming nakuha na magic stones para sa pera. Lumapit siya sa guild counter at ipinakita ang isang bundok ng mga makukulay na hiyas na ikinatulala ng receptionist. Nang ipakilala niya ang sarili bilang si Alan, agad na nagbago ang kilos ng babae. Nagmamadali siyang tumakbo palayo sa counter, iniwan siyang nakatayo doon na nalilito. Bigla, ang silid ay pinasok ng mga mabibigat na armadong gwardiya na nakasuot ng asul at pilak na plate mail. Isang gwardyang nakapilak na baluti ang nagpaalam sa kanya na siya ay pinaghihinalaan at dapat dalhin kaagad sa headquarters. Bago pa man maiproseso ni Alan ang sitwasyon o maipagtanggol ang kanyang sarili, bumalot sa kanyang katawan ang mga asul na mahiwagang kadena na inaresto ang makapangyarihang crafter. Sa loob ng isang marangyang meeting hall sa headquarters ng Adventurers Guild, ilang matataas na opisyal ang nakaupo sa paligid ng isang malaking mesa habang si Alan ay nakatayo sa gitna, pinipigilan ng mga mahiwagang kadena. Inutusan ng master ng guild ang mga gwardya na pakawalan siya, na naging sanhi ng pagkadurog at pagkawala ng mga mahiwagang gapos. Habang nawawala ang mahika, kinumpirma ng master ang pagkakakilanlan ng binata at nag-alok ng paumanhin para sa agresibong pagbati. Ipinaliwanag niya na napukaw ang kanyang kuryosidad dahil sa kung gaano kabilis mag-level up ang binata, kaya kinailangan ang isang personal na pagpupulong. Tila hindi man lang natinag si Alan sa pagkakaaresto at kaswal na kinuskos ang kanyang mga pulso habang tinatanong kung ano ba talaga ang gusto ng guild sa kanya.
Isang balisang miyembro ng konseho ang biglang humampas ng kanyang mga kamay sa mesa at hinihingi na malaman ang mga teknikal na detalye ng kakaibang sandata na kilala bilang baril. Magalang na tumanggi si Alan na magpaliwanag na sinasabing ang teknolohiya ay higit pa sa pangunawa ng mga tao sa mundong ito. Ang sagot na ito ay nag-udyok ng isang mapanlibak na komento mula sa isa pang konsehal na nagmumungkahi na ang isang hamak na crafter ay malamang na nagpapalabis sa kahalagahan ng sandata. Dahil kinilala niya ito bilang isang murang probokasyon para makakuha ng impormasyon, nagpa siya ang ating bida na magbigay na lang ng pisikal na halimbawa. Inactivate niya ang kanyang craft ability na nagpalabas ng isang modernong assault rifle sa isang alimpuyo ng asul na enerhiya. Habang lumulutang ang sandata papunta sa mesa, tiningnan ng mga miyembro ng konseho ang status nito at nasindak nang makita ang attack power na 50. Dahil ang kapangyarihang ito ay tumataas kasabay ng level ng gumagamit at nagpapahintulot ng 30 sunod-sunod na putok, napagtanto nila na taglay nito ang mapanirang potensyal ng isang mataas na ranggong kabalyero. Habang natutuliro ang mga opisyal mula sa pagkakatuklas na ito, tumalikod si Alan para umalis na sinasabing abala siya sa paghahabol sa level 9999 cap at wala siyang oras na dapat sayangin. Pinigilan siya ng master upang tanungin kung ang kanyang pangunahing layunin ay talunin ang Demon King. Inamin ni Alan na balak niyang harapin ang banta, lalo na dahil sa pagkawasak na idinulot ng hukbo ng demonyo sa mga lungsod ng tao. Sinabi niya sa kanila na gumawa na lang ng appointment sa susunod at naghanda ng lumabas. Bago siya makaalis, iminungkahi ng master na ang pagsali sa isang adventurer clan ay gagawing mas mahusay ang kanyang pag-level up at inalok siyang ipakilala sa isang prestihiyosong A-rank na grupo. Nagdulot ito ng magulong pagtatalo sa pagitan ng iba pang miyembro ng konseho na nagsimulang magsigawan at subukang i-recruit siya sa kani-kanilang mga paboritong organisasyon. Pinatahimik ni Alan ang kaguluhan sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na wala siyang interes na sumali sa isang grupo dahil mas gusto niyang kumilos ng malaya. Ang mga natigilang opisyal ay kalaunang tinanggap ang kanyang pagtanggi at umalis na siya sa silid. Nang makaalis na siya, nagpa siya ang guildmaster na ipatawag ang pinakamahuhusay na panday sa lupain upang suriin ang ripling iniwan dahil hindi sila makapaniwala na ang isang level 15 na crafter ay makakagawa ng ganoong ka-advanced na makinarya. Lumipat ang eksena sa pasukan ng Wolf Mine Dungeon kung saan nagtipon ang isang malaking grupo ng mga adventurer. Napansin ni Alan na kahit sa realidad na ito, palaging abala ang mga lugar sa labas ng mga instance dungeon. Nang subukan siyang anyayahan ng isang party recruiter, napansin ng lalaki ang kanyang level 15 na status at tumakbo palayo sa takot. Binabalaan ang iba na masyadong mahina ang binata para sa isang level 25 na dungeon. Binaliwala ni Alan ang mga pang-insulto. Alam na ang pakikipaglaban sa mga kalaban na isa 0 level na mas mataas sa kanya ang pinakamabisang paraan para mag-drain gamit ang level difference modifier. Bigla, isang sigaw ng babae ang umalingaw-ngaw sa karamihan. Isang high-level na swordsman na nagngangalang Lucas ang kumorner sa isang priestess na si Emma at sinusubukang pilitin siyang sumali sa party niya. Nagbubulungan sa takot ang mga adventurer sa paligid. Kinikilalang si Lucas ay isang kilalang bully na ginagamit ang kanyang level 65 status para mambiktima ng mga babae sa loob ng mga dungeon. Nang subukang tumanggi ni Emma, mas naging agresibo si Lucas at ang kanyang mga alipores. Para patigilin ang panghaharas, ginamit ni Alan ang kanyang craft ability para magpalabas ng isang higanteng kamay na tanso mula sa lupa na bumaon kay Lucas sa putik. Kaswal na naglakad ang ating bida palampas sa nanginginig na babae, sinasabing ang tansong estatwa ay isang sablay lang habang sinusubukan ang distance crafting. Ito ang ikinagalit ni Lucas, na tumayo na namumula ang mukha at bumunot ng isang malaking broadsword para patayin ang taong nagpahiya sa kanya. Gayunpaman, matapos niyang mapagtanto na level 15 lang si Alan, nagpa siya ang swordsman na sisirain ng pagpatay sa isang mahinang kalaban ang kanyang reputasyon at isinukbit ang kanyang sandata. Habang sinusubukang umalis ng ating bida kasama si Emma, hinarangan ni Lucas ang kanilang daan patungo sa dungeon. Nag-alok siya ng isang time attack contest para malaman kung sino ang mas mabilis makatapos ng dungeon. Idineklara na kung manalo siya, bubugbugin niya ang mukha ni Alan at kukunin si Emma bilang kanyang premyo. Sa kabila ng pagtutol ng babae na hindi patas ang laban, bumuntong hininga ang ating bida at tinanggap ang hamon. Sinabi niya kay Lucas na wala siyang pakialam sa premyo kung mananalo, dahil ang pagtalo sa isang pipitsugin na tulad niya ay wala namang gaanong halaga. Ang prangkang insulto na ito ay nag-iwan sa swordsman na paralisado sa galit. Tinitingnan si Alan bilang isang mayabang na hangal na hindi naintindihan ang malaking agwat sa kanilang lakas. Kalaunan, sa pasukan ng Wolf Mine Dungeon, tensyonado ang kapaligiran dahil sa malaking agwat ng level na kinakaharap ni Alan. Tinitigan ni Emma si Alan na may malalim na pag-aalala dahil level 15 lang siya, habang ang inirekomendang lakas para sa kuwebang ito ay level 25. Ang ating bida ay nanatiling hindi natitinag, ipinapaliwanag na plano na niyang manghuli dito mula pa sa simula.
Habang naglalakad sila patungo sa asul na portal, nang uuyam na iminungkahi ni Lucas na ang isang solo player tulad ni Alan ay dapat mag-recruit ng ilang mga baguhan para tulungan siya. Huminto sandali ang ating bida para magbitaw ng isang matalas na insulto, itinuturo na para sa isang level 65, tila walang magawa si Lucas kung walang kawan ng mga tagasunod. Ang obserbasyong ito ay nag-iwan sa swordsman sa estado ng purong galit habang ang batang crafter ay walang pakialam na iwinagayway ang kamay at nagpatuloy patungo sa pasukan. Determinado si Emma na huwag hayaang harapin ni Alan ang panganib ng mag-isa, kaya nagpadala siya ng digital party invitation sa kanya. Bagamat una niyang itinutok ang daliri sa decline button na may pagod na ekspresyon, desperado siyang kumapit sa braso nito at nagmakaawang samahan siya. Pakiramdam niya ay responsable siya sa kasalukuyang sitwasyon at tumangging hayaan siyang mag-isa. Kinikilala ang kanyang katigasan ng ulo, bumuntong hininga ang lalaki, at sa wakas ay tinanggap ang hiling. Habang naghahanda silang pumasok, sumigaw si Lucas ng huling masamang komento, na inilalantad ang kanyang madilim na intensyon na guluhin si Emma sa bandang huli. Hindi na tinignan ng ating bida ang mga record ng dungeon at napansin na ang pinakamabilis na pagtapos sa lahat ng panahon ay mahigit lang sa 19 na minuto. Kumpiyansa siyang madali niyang masisira ang record na ito. Pagpasok sa madilim at makalamang pasilyo ng minahan, agad na dinumog ang dalawa ng mga high-level na paniki, wood, at mga undead warrior. Ang dami ng mga halimaw ay kinatakutan ni Emma dahil naniniwala siyang wala silang pag-asang makalusot. Tiningnan ni Alan ang grupo bilang isang kawan lang ng mga baguhan at sinabihan ang kanyang kasama na itabi ang walang silbi nitong tungkod. Dahil bahagi na siya ng kanyang party, nagpasya siyang kailangan nitong lumaban ng maayos. Inactivate niya ang kanyang craft ability, nagpalabas ng isang peres ng submachine gun direkta sa kanyang mga kamay. Natigilan si Emma sa napakalaking attack power ng armas, pero ipinaliwanag ni Alan na ang mga baril na ito ay isang teknolohiya na siya lang ang kayang magpalabas. Tinuruan niya siya sa simpleng lohika ng pagkalabit ng gatilyo at nagsimulang puksain ang grupo ng mga halimaw gamit ang sarili niyang mga rifle. Habang nagsimulang magpaputok si Emma, mabilis siyang nahirapan sa matinding recoil na sinadya niyang ilagay sa mga armas. Ipinaliwanag ng ating bida na dahil siksikan ang mga kalaban, may tatamaan siya kahit na basta-basta lang siyang magpaulan ng bala. Hinikayat niya itong tumigil sa pakikipag-usap para makadiretso na sila sa boss. Samantala, sa ibang bahagi ng minahan, nalinis na ni Lucas at ng kanyang party ang kanilang sariling daan. Itinuro ng isang kasama na sinadya ni Lucas na galitin si Alan dahil ang dungeon na ito ay naglalabas ng isang espesyal na karagdagang boss para sa mga unang beses na humahamon. Ngumisi ng masama ang swordsman, umaasang mapapatay ang baguhan sa enkwentro para makaganti siya sa naunang kahihiyan. Sa kabilang panig ng dungeon, narating nina Alan at Emma ang mga batong pinto ng pinakamalalim na silid sa loob ng wala pang 10 minuto. Walang emosyong sinabi ng ating bida na maaari sana silang matapos ng 2 beses na mas mabilis kung hindi na-trigger ni Emma ang napakaraming bitag sa daan. Habang tumaas siya ng 3 level mula sa paglalakbay, isa lang ang nakuha ni Emma, na nagpatanto kay Alan na ang kanyang passive income mula sa mga magsasaka ay nagbibigay ng mas maraming experience kaysa sa karaniwang dungeoneering. Sabik na ngayon si Emma na tapusin ang time attack at hinihimok siyang magpatuloy. Habang bumubukas ang mga pinto, 2 malalaking figura ang lumabas mula sa lilang ulap sa halip na isa. Hinarap nila ang parehong Queen at King Werewolf, isang dual boss encounter na para lang sa mga unang beses. Sumugod ang mga werewolf ng may pambihirang bilis na nagpatanto kay Alan na ang mga halimaw na ito ang pinakamasamang katapat para sa mga baril dahil sa kanilang mataas na evasion. Inutusan niya si Emma na magbigay ng suppressive fire para bigyan siya ng kaunting oras. Kahit na mabilis siyang magpaputok, gumagalaw na parang anino ang mga nilalang at iniiwasan ang bawat isang putok. Naghiwalay ang mga kalaban para palibutan sila, na pumilit sa ating bida na paghatiin ang kanilang mga target. Hinarap niya ang hari at ipinaubaya ang reyna kay Emma sa kabila ng kanyang nagpapanik na pagtutol na hindi niya kayang tamaan ang isang gumagalaw na target. Sumugod sa ere ang Queen Werewolf na nakaunat ang mga kuko patungo sa nanginginig na priestess, ngunit ito mismo ang inaasahan ni Alan na mangyayari. Nanatili siyang kalmado at ikinuyom ang kanyang kamao, habang nagpipixelate ang enerhiya sa paligid ng kanyang kamay, na nagbigay daan sa kanya na i-trigger ang kanyang craft ability mula sa malayo. Sa isang iglap, mga mahiwagang panga ng enerhiya ang tumikom sa paligid ng mga binti ng parehong King at Queen Werewolf. Ang sorpresang bitag na ito ay bumaon ng malalim sa kanilang laman at nagdulot ng pagtalsik ng dugo habang ibinagsak ang mga halimaw sa lupa. Nanginginig na nanood si Emma sa gulat dahil ang mga nakakatakot na halimaw ay tuluyan ng napigilan. Lumingon si Alan sa kanyang kasama na may mahinahong tingin at ipinaliwanag na kailangan lang niya ito para bigyan siya ng ilang segundo. Tinitigan ng priestess ang mga napigilang halimaw nang hindi makapaniwala dahil wala siyang ideya na maaaring gamitin ang craft skill para sa crowd control sa ganoong paraan.
Kontento ang ating bida sa resulta dahil kinumpirma nito na matagumpay ang kanyang mga naunang pagsubok sa distance crafting. Ibinaling niya ang kanyang atensyon pabalik sa King Werewolf at naglabas ng isang itim na hangon. Dahil nakagapos ang halimaw at hindi makaiwas sa kanyang mga putok, tiningnan ni Alan ang boss bilang isang karaniwang mob lang. May malamig na ekspresyon, kinalabit niya ang gatilyo at tinapos ang buhay ng nilalang. Habang naglalaho ang mga labi ng boss sa mga lilang particle, yumuko ang ating bida para kunin ang isang lilang magic stone mula sa sahig. Tumatakbong lumapit si Emma habang masayang iwinawagayway ang kanyang mga submachine gun para iulat na natapos na rin niya ang Reyna. Isang notification ang biglang lumitaw para ipahayag na natapos nila ang Wolf Mine sa loob lang ng 9 na minuto at 48 segundo. Dahil ito ay isang bagong all-time record, nagningning sa tuwa ang priestess. Napansin ni Alan ang oras at tahimik na nagpasya na babalik siya para sirain ang record na ito ng mag-isa para makuha ang unang pwesto. Nang matapos na ang dungsyon, pareho silang nagtungo sa asul na exit portal. Sa labas ng dungsyon, abala ang mga lokal na taga-nayon sa pagpapasalamat sa ibang mga adventurer para sa kanilang tulong. Habang naglalakad ang ating bida at ang kanyang kasama sa gitna ng karamihan, nagtanong ang priestess tungkol sa submachine gun na hawak pa rin niya. Kaswal na sinabi ni Alan na pwede niya itong patuloy na gamitin. Ang kanilang presensya ay nagdulot ng kaguluhan sa mga kalapit na adventurer na nakakilala sa kanila mula sa naunang pagtatalo kay Lucas. Inakala nilang imposible para sa dalawa na matapos ng napakabilis at ng uuyam na iminungkahi na sumuko na siguro ang mga baguhan at tumakas habang hindi nakatingin ang mga bully. Huminto ang ating bida at matalim na lumingon para itama sila, malinaw na sinasabi na natapos na nila ang dungsyon. Ang pahayag na ito ay nagpatawa sa ibang mga adventurer, dahil sa tingin nila ay nagsasabi siya ng halatang kasinungalingan para isalba ang kanyang dangal. Nag-alok pa sila na hindi sasabihin kay Lucas ang tungkol sa kanilang di umano'y kaduwagan kung magiging tapat lang siya. Hindi na tinagsialan at sinabihan silang tingnan ang record crystal sa likod nila dahil dapat nasa tuktok na ang kanilang mga pangalan. Iniisip ng mga nagdududa na ito ay isang biro dahil ang isang level 15 na crafter ay hindi dapat umabot sa level requirement ng lugar, lalo na ang magtala ng isang world record. Nang sa wakas ay hinawakan ng isang lalaki ang kristal, nanlaki ang kanyang mga mata nang lumabas ang opisyal na ranking. Natigilan sa gulat ang karamihan nang makitang si Alan at Emma nga ang nagtala ng record na 9 na minuto at 48 segundo. Hindi nila maintindihan kung paano nagawa ng isang di umano'y mahinang class ang isang bagay na mas matagal gawin ng iba. Nagbigay ng pahiwatig ang ating bida sa pamamagitan ng pagpapalabas ng maraming baril sa ere, at ipinaliwanag na ang kanyang mga kakaibang armas ang sagot sa kanilang pagkalito. Sinuri ng isang adventurer ang submachine gun, at nabigla nang makita ang attack power na 153 na napakataas para sa kanilang level. Masayang ipinakita ni Emma kung gaano kadaling gamitin ang armas sa pamamagitan ng pag-arte na nagpapaputok habang ang karamihan ay lalong nagkakagulo na makita ang gamit. Habang naglalakad palayo si Alan para iwasang mag-aksaya pa ng oras, nadaanan niya ang isang babaeng may mahabang puting buhok at pulang damit na nakatingin sa kanya na may matatalim na dilaw na mata. Nanatili siyang tahimik habang nawawala siya sa kalayuan. Ilang dosenang minuto ang lumipas, sa wakas ay lumabas si Lucas at ang kanyang party mula sa Dungeon Portal na mukhang pagod ngunit kumpiyansa. Dahil natapos sa loob ng halos 50 minuto, sigurado ang swordsman na nanalo sila sa time attack. Umupo siya sa lupa kasama ang kanyang mga kasamahan para hintayin ang mga baguhan na lumabas para makapagmayabang sila. Tumawa ang kanyang mga kasama at iminungkahi na malamang patay na ang mga bata. Ang adventurer na tumingin sa kristal kanina ay lumapit sa grupo at ipinaalam kay Lucas na umuwi na ang kanyang mga kalaban. Una ay tumawa ang swordsman at inakala na tumakbo sila sa takot, ngunit itinama siya ng lalaki sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na talagang natapos nila ang dungsyon. Tumangging maniwala si Lucas na matatalo ng 2 talunan ang kanyang oras, ngunit iginiit ng adventurer na mas mabilis nila itong natapos kaysa kaninuman sa kasaysayan. Kasunod ng balitang ito, sumugod ang bully sa record crystal. Nang makita niya ang mga pangalan ni Alan at Emma sa tabi ng 9 na minutong marka, namutla ang kanyang mukha sa takot at pawis. Nang mapagtantong lubusan siyang natalo ng isang taong minamaliit niya, napaluhod si Lucas at sumigaw sa purong galit. Lumipat ang eksena sa isang madilim na opisina na sinisikatan ng buwan kung saan nakaupo ang isang lalaki sa mesa. Sinuri niya ang isang file na naglalaman ng mga larawan ni Alan at ng kanyang mga modernong armas, at napansin na ang lakas na nakasira ng record ay nagpapatunay na totoo siya. Nagpatawag siya ng isang nakamaskarang asasin sa silid para pag-usapan ang isang hiling. Ipinadulas ng lalaki ang folder at isang mabigat na bag ng barya sa ibabaw ng mesa, na nililinaw na ang batang crafter ay naging isang pangunahing target. Sa isang huling direktang utos, sinabi niya sa asasin na patayin si Alan. Dahil sa pag-iingat sa pagganti ni Lucas, nagpa siya si Emma na ilipat ang kanyang base para sa kaligtasan.
Nakatayo sa isang napapaderang courtyard, yumuko siya ng malalim para pasalamatan si Alan sa kanyang proteksyon. Nang walang emosyong nag-alok si Alan na itaboy ang bully, tumanggi si Emma nang may tahimik na determinasyon, iginiit na bilang isang adventurer, dapat siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Iginagalang ni Alan ang kanyang desisyon at nagpaalam sa kanya. Sa isang huling mapaglarong kislap, pabirong binalaan ni Emma si Alan na huwag sirain ang kanyang record sa Wolf Mine bago umalis. Isang digital na abiso ang lumitaw na nagkukumpirmang umalis na si Emma sa party. Makalipas ang ilang araw, lumipat ang eksena sa isang malawak na disyertong kanyon kung saan napunta ang ating bida para subukan ang hangganan ng kanyang mga kakayahan sa paggawa. Ngayong level 24 na, iniunat niya ang kanyang kamay at hinayaang umikot ang enerhiya sa paligid niya habang ginagamit ang kanyang craft skill. Naisip niya sa sarili na ang kanyang hinaharap na kahusayan ay nakasalalay sa tamang paggana nito. Isang bugso ng asul na kidlat ang tumama sa lupa, at isang modernong tangking militar ang lumitaw sa kanyang harapan. Matapos kumpirmahin na walang depekto ang labas, umakyat si Alan sa madilim na cockpit. Natuwa siyang makita na ang mga monitor at kontrol ay perpektong nagaya. Ngunit nang utusan niyang umabante ang sasakyan, nanatili itong hindi gumagalaw. Napagtanto niya na bagamat kaya niyang lumikha ng mga komplikadong istruktura tulad ng A negatibo, 47 o iba't ibang mga patibong, ang mga bagay na walang tiyak na anyo tulad ng tubig, kuryente, at gasolina ay hindi maaaring malikha. Sa kabutihang palad, inaasahan na niya ang pagkabigong ito, at mayroon na siyang nakahandang solusyon. Dahil ang mundo ng Zero Fantasy Online ay gumagamit ng mga Magic Stone bilang pangkalahatang pinagmumulan ng enerhiya, naisip niya na dapat ay mapagana rin nito ang kanyang mga modernong makina. Idiniin niya ang isang berdeng Magic Stone sa isang puwang sa dashboard, at umandar ang tangke, nag-iwan ng alikabok habang humaharurot ito. Gayunpaman, panandalian lang ang tagumpay dahil biglang huminto ang makina kasabay ng pagbuga ng usok. Nang suriin ang puwang, nakita niyang nadurog ang bato sa mga walang silbing piraso. Napagtanto niya na wala pa siyang sapat na personal na kapangyarihan para magpatakbo ng isang tangke, dahil ang isang makina na ganoon kalaki ay nangangailangan ng mas mataas na kalidad ng Magic Stones kaysa sa mayroon siya ngayon. Naglaho ang tangke at naging mga piksel, naiwan si Alan na mag-isa sa kanyon. Sa kabila ng pagkabigo, nabuhayan siya ng loob sa katotohanang maaaring gamiting power source ang mga Magic Stone, kaya nagpasya siyang subukan ang isang bagay na mas maliit. Inilahad niya ang kanyang kamay at gumawa ng isang voice recognition drone na may 4 na rotor. Lumipad pa itaas ang aparato sa kanyang utos. At habang lumilipad sa ibabaw ng mga mabatong bangin, minomonitor ni Alan ang isang live video feed sa isang tablet. Napansin niya na maaari ring gamitin ang drone para sa labanan kung lalagyan niya ito ng baril. Habang sinusuri ang footage, nakita niya ang ilang mga anino na nagtatago sa likod ng mga bato sa malapit. Nang mapagtantong pinagmamasdan siya, naaalala niya ang mga salarin mula sa Wolf Mine at nakaramdam ng matinding uhaw sa dugo mula sa mga bagong nagmamasid na ito. Dahil hindi niya gusto ang pakiramdam na pinagmamasdan, naglabas si Alan ng isang submachine gun na may drum magazine at nagsimulang tumakbo patungo sa mga nakatabong tao upang direktang tanungin kung ano ang kanilang kailangan. Sa isang mataas na gilid, napansin ng 5 nakakubling assassin ang kanyang paglapit. Sila ay mga veteranong level 65 at inaakala na hindi sila mararamdaman ng isang low-level na manlalaro dahil sa kanilang passive stealth skills. Nawasak ang kanilang kumpiyansa nang biglang lumitaw si Alan sa kanilang likuran. Napaatras sa gulat ang grupo, at ang leader, isang lalaking may kulay abong buhok at lilang maskara, ay inutusan ang kanyang koponan na patayin ang lalaki dahil nakita na sila. Isang assassin ang nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa bilis ng armas ni Alan, ngunit binaliwala ng boss ang banta. Nagkakamali siyang naniniwala na hindi makakasakit ng tao ang mga baril ni Alan batay sa mga naunang obserbasyon, at ipinaalala niya sa kanyang koponan na ang kanilang target ay nasa level 20s lamang. Tinignan sila ng ating bida ng malamig at sinabi sa leader na baliktad ang iniisip nito bago siya tawaging tanga. Pinalibutan ng mga assassin si Alan sa gilid ng kanyon, at tinawag ng leader na duwag ang kanyang koponan habang bigla silang naglaho gamit ang high-level stealth skills. Napagtanto ni Alan na nakikipag-ugnayan siya sa mga bihasang propesyonal, ngunit nanatili siyang kalmado dahil pumili siya ng armas na partikular na angkop para sa mabilisang pagpapaputok. Habang sumusugod ang isang assassin mula sa likuran niya na may hawak na talim, sinasabing hindi man lang gagalis ang baril, umikot si Alan at kinalabit ang gatilyo. Mabilis na nagpaulan ng bala ang submachine gun, tinamaan ang lahat ng 5 lalaki, at nagkalat ang dugo sa sahig ng disyerto. Habang bumabagsak ang mga nakakubling lalaki, sinabi ng ating bida na dapat ay mas magandang plano ang kanilang ginawa kung gusto nilang kalabanin ang isang taong may submachine gun. Lumakad siya patungo sa duguan na leader, na nanginginig sa lupa at hindi makapaniwala na talagang nakapinsala ang mga bala.
Ipinaliwanag ni Alan na bagamat karaniwan niyang pinapanatili ang isang safety restriction sa kanyang mga armas upang maiwasan ang aksidenteng pinsala sa mga tao, inalis niya ito dahil kahina-hinala na sila sa simula pa lang. Itinutok niya ang dulo ng baril sa ulo ng lalaki at tinanong kung sino ang umupa sa kanila. Ngumiti ng nakakatakot ang boss at ipinaliwanag na bilang mga assassin, ginagawa lang nila kung anuman ang trabahong ibigay sa kanila. Sinabi niya kay Alan na maaaring wala siyang ginawang masama, ngunit isang big shot ang gustong mamatay siya dahil napakalakas niya. Bago pa malaman ng ating bida ang tungkol sa misteryosong kliyente, kinagat ng assassin ang isang nakatagong laso na tableta at namatay. Matapos maglaho ang katawan, naiwan si Alan na naguguluhan, nagtataka kung bakit matatakot ang sinuman sa isang manlalaro na level 24 pa lang. Naantala ang kanyang pag-isip ng isang babaeng may mahabang puting buhok ang lumitaw sa malapit. Pinuri niya siya sa pagbaliktad ng sitwasyon laban sa mga veteranong assassin. At nang may pagdududang nagtanong si Alan kung kasama ba siya nila, tumawa siya at sinabing nasa panig niya talaga siya. Ang babaeng ito na nagngangalang Melissa ay nag-alok pa ng isang partnership na nagsasabing magiging kapaki-pakinabang ang kanilang pagsasama. Agad na tinanggihan ni Alan ang alok ng may pagwawalang bahala, iginiit na hindi niya kailangan ng teamwork ngayon o kailanman. Gayunpaman, isang maikling alaala ni Emma na nakulong sa Wolf Mine ang sumagi sa kanyang isipan, na pumipilit sa kanya na aminin na mayroon siyang nakasama sa trabaho dati. Halatang naiinis si Melissa sa kanyang masungit na ugali, ngunit mabilis siyang nagbago ng taktika upang makuha ang kanyang atensyon. Nakatayo sa ibabaw ng mga labi ng mga napatay na assassin, isiniwalat niya na mayroon siyang impormasyon kung sino ang umupa sa kanila at inaalok na ibahagi ito kapalit ng kanyang kooperasyon. Dahil sa revelasyong ito, lumingon si Alan na may matindi at seryosong tingin. Bago niya ibigay ang sagot, nais ni Melissa na kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan bilang ang adventurer na sumira sa speed record ng Wolf Mine. Para sa kanya ay hindi kailangan ang tanong at iminungkahi na tingnan na lang niya ang kanyang status. Ngunit sinabi niya na kasalukuyan niyang itinatago ang kanyang impormasyon mula sa publiko. Napagtanto na malamang na hindi sinasadyang nabago niya ang setting dahil sa inis sa kanyang lumalagong kasikatan, inayos ng binata ang kanyang interface upang ipakita ang kanyang data. Nang lumitaw ang status screen, nagulat si Melissa nang matuklasan na ang bayaning nakatapos ng isang high-level na dungeon sa record time ay level 24 lamang. Inaamin niya sa sarili na inaasahan niyang hindi bababa sa level 80 siya at nabigla siya sa kanyang medyo mababang level. Para maging patas, ipinakita rin niya ang kanyang status na nagpapakitang siya ay isang level 50 na sorcerer. Nang matapos na ang pagpapakilala, ibinalik ni Alan ang usapan sa pagpapatumba sa kanya. Kinumpirma ni Melissa na may gusto siyang kapalit para sa pangalan ng salarin at itinuro ang kalangitan para ipahiwatig ang kanyang presyo. Sa itaas ng mga ulap ay lumulutang ang Crystal Lily Castle, isang top-tier na dungeon na may rekomendadong level na 50. Ipinaliwanag niya na ang lugar ay napakadelikado dahil puno ito ng napakaraming iba't ibang mga random na halimaw at boss na ginagawang imposible ang paghahanda para sa mga partikular na engkwentro. Dahil puno rin ang kastilyo ng mga nakamamatay na patibong na kayang pumatay agad kahit sa mga bihasang veterano, itinuturing na sukdulan ang hirap nito. Sa pinakailalim ng dungeon ay naroroon ang Crystal Dragon, isang boss na nasa ibang antas kumpara sa iba. Partikular na gusto ng sorcerer na tulungan siya ni Alan na kunin ang Jade Dragon Orb, isang top-tier na materyal na nalalaglag mula sa huling boss. Habang lihim siyang nag-aalinlangan na makakaligtas ang isang level 24 na manlalaro sa ganoong lugar, tinanggap ng ating bida ang kasunduan ng walang anumang pag-aalinlangan. Nagulat si Melissa sa agarang pagsang-ayon na ito, at nagtaka kung narinig ba niya ang kanyang mga babala tungkol sa kinakailangang level at sa panganib. Kaswal na binaliwala ni Alan ang kanyang mga alalahanin, na sinasabing mas marami pa siyang alam tungkol sa dungeon kaysa sa kanya. Sa kanyang isipan, inaalala niya ang hindi mabilang na beses na nilinis niya ang kastilyo sa kanyang nakaraang buhay. Nagpasya siyang makisakay na lang dahil kailangan niyang alisin kung sino man ang nagtatarget sa kanya para makabalik siya sa kanyang pag-grind ng walang abala. Habang naghahanda silang umalis, pinigilan siya ni Melissa para ipaliwanag ang isang malaking hadlang sa logistika. Dahil nasa napakataas na altitude ang kastilyo, karaniwang kailangang magsumite ng aplikasyon sa gobyerno ang mga adventurer para sumailalim sa isang teleportation right. Napagtanto ni Alan na ito ay katumbas ng pakikipag-usap sa isang teleportation ni sa orihinal na laro. Sa kasamaang palad, ang right ay may mahigpit na level requirement, ibig sabihin ay hindi maaaring pumasok ang mga manlalaro na mababa sa level 40. Dahil level 24 lang siya, naniniwala si Melissa na wala na silang magagawa. Idinagdag pa niya na hindi sapat ang isang party ng dalawa, sinasabing kailangan nila ng isang dedikadong tank para sa depensa at isang healer para sa mga buff. Bilang isang sorcerer na nakatuon sa area of effect magic, ipinaliwanag niya na hindi siya makakapagbigay ng sapat na pinsala sa isang target upang talunin ang boss ng mag-isa.
Iminungkahi niya na gugulin ang susunod na 3 buwan para i-grind ang level ni Alan hanggang 40, ngunit tumangging maghintay ang lalaki. Ipinaliwanag niya na ang kanyang layunin ay maging unang tao sa mundo na umabot sa level 999 at wala siyang balak na hayaan ang mga maliliit na bagay tulad ng level requirements na pabagalin siya. Itinuturing ito ni Melissa na hindi makatotohanan, ngunit sinimulan ng batang crafter na suriin ang mekanika ng mundo. Naisip niya na bagamat masyadong mataas ang kastilyo para sa karaniwang flight magic, dapat mayroong pisikal na paraan upang maabot ito ng walang right. Ginamit niya ang kanyang craft skill at gumawa ng isang maliit na 4-rotor drone na pinagana niya gamit ang isang asul na magic stone. Naguguluhang nanonood si Melissa habang umaandar ang aparato at sumusunod sa kanyang mga utos. Umakyat ang drone sa mga ulap at matagumpay na narating ang mga panlabas na pader ng kastilyo, na nagpapatunay na walang mga mahiwagang hadlang na pumipigil sa isang pisikal na paglapit. Habang tuwang-tuwa si Melissa at iminungkahing gumawa sila ng higanting bersyon ng drone para magdala ng isang buong party ng mga adventurer, tinanggihan ni Alan ang ideya. Ipinaliwanag niya na ang isang mas malaking drone ay magkakaroon ng napakasamang fuel efficiency at malamang na bumagsak. Lalo pa siyang ginulat nito sa pagsasabing hindi na nila kailangan ng iba pang miyembro ng party at malamang na kaya niyang tapusin ang dungsyon ng mag-isa. Upang malutas ang issue sa transportasyon, isiniwalat niya na hindi siya gagamit ng mga magic stone bilang power source. Sa halip, plano niyang gumamit ng isang ganap na naiibang pinagmumulan ng enerhiya. Dahil dito, napalingon ang sorcerer sa sobrang pagkalito. Kailangan ni Alan na maintindihan niya ang kanyang plano, kaya nilinaw niya na ang pinagmumulan ng enerhiya para sa kanilang paglalakbay ay si Melissa mismo. Siyempre, nabigla siya sa revelasyon, ngunit ipinaalala niya sa kanya na kayang manipulahin ng isang sorcerer ang iba't ibang katangian tulad ng apoy at hangin. Balak niyang gamitin ang mga kasanayang iyon bilang panggatong. Ginamit niya ang kanyang craft skill sa isang bugso ng asul na digital particles upang lumikha ng isang solusyon. Isang malaking basket na yari sa yantok at isang tumpok ng puting tela ang lumitaw sa lupa na kinilala niya bilang isang hot air balloon. Para masimulan na, sinabihan niya si Melissa na umakyat sa basket at gamitin ang kanyang wind magic para palubuhin ang tela. Itinuon niya ang kanyang kapangyarihan at nagpadala ng paikot na berdeng wind magic pataas na matagumpay na nagpalobo sa baloon. Susunod, ipinaliwanag ni Alan na kailangan nilang painitin ang hangin sa loob para lumikha ng pag-angat. Iminungkahi niya na gamitin ni Melissa ang isang spell na tinatawag na Flame Hand dahil ito ang kumukonsumo ng pinakakaunting mana. Nang mabalot ang kanyang mga braso sa kulay kahel na apoy, uminit ang hangin sa loob ng baloon at biglang umangat ang basket mula sa lupa. Natakot si Melissa sa biglaang pag-angat, pero mahinahong ipinaliwanag ni Alan na lumulutang sila dahil sa pagkakaiba ng air density. Binalaan niya ito na dapat panatilihin ang apoy hanggang sa makarating sila sa dungsyon dahil ang paglamig ng hangin ay magiging sanhi ng kanilang pagbagsak at pagkamatay. Bagamat nag-aalala siyang masayang ang kanyang mana, bago pa man magsimula ang tunay na labanan, siniguro niya dito na siya na ang bahala sa anumang kalaban na kanilang makakaharap. Ang pagpapakita na ito ng talino ay nagdulot kay Melissa na tingnan siya ng may papalaking pagtataka. Sa kabila ng kanyang mababang level, nagsimula siyang maniwala na baka nga matapos nila ang top tier na dungsyon na ito ng magkasama. Matagumpay na nakarating ang dalawa sa mga batong tarangkahan ng Crystal Fairy Castle. Pagod na pagod at nanginginig si Melissa dahil sa pagsisikap na paliparin sila, pero binati siya ni Alan sa magaling niyang trabaho. Pagpasok nila sa pasilyo, napansin nila ang ilang iba pang mga grupo ng adventurer na nasa loob na. Napansin ng ating bida na ito ay isang bukas na dungsyon, ibig sabihin ay nakikipagkarera sila sa iba. Kung may ibang grupo na unang makatapos ay mapapaalis sila, kaya nagpasya siyang huwag pansinin ang mas mahihinang halimaw at magmadali patungo sa layunin. Habang tumatakbo sila sa kastilyo, sinusubukang ipaliwanag ni Melissa ang layout ng 3 palapag. Nagulat siya nang ibunyag ni Alan na alam na niya na kailangan nilang kolektahin ang 3 kristal mula sa mas mababang palapag para makausad. Pabiro siyang tumangging ipaliwanag kung paano niya nalaman ang impormasyong ito, na ipinaalala sa kanya ang sarili niyang palihim na pag-ugali kanina. Biglang natigil ang kanilang pag-usad nang lumiko sila sa isang kanto, at makita ang isang pulutong ng mga adventurer na hinarangan ng isang level 45 na Abyss Minotaur. Iminungkahi ni Melissa na humanap sila ng ibang palapag para maiwasan ang komprontasyon, ngunit tumanggi si Alan na mag-aksaya ng oras sa mas mahahabang ruta. Nilagpasan ni Alan ang mga nag-aalangang adventurer, at sinabihan silang tumabi kung hindi sila lalaban. Pinagtawanan siya ng ibang mandirigma matapos makita ang kanyang mababang level, at pabirong inanyayahan ang baguhan na harapin ang boss ng mag-isa. Habang balisang binabalaan siya ni Melissa na hindi pa sapat ang kanyang mana para tumulong, nanatiling hindi natitinag ang ating bida. Naglabas siya ng isang magic stone na nakuha mula sa isang sandworm at inactivate ang kanyang craft skill. Isang launcher ang lumitaw sa kanyang mga braso, na may nakakagulat na attack power na higit sa 30,000 kasama na ang mga bonus nito.
Habang umuungol ang Minotaur at naghahandang sumalakay, kinalabit ni Alan ang gatilyo na may malamig na ekspresyon. Isang malaking pagsabog ang lumamon sa boss na agad itong pinulbos. Natulala ang mga adventurer sa paligid dahil sa one-shot kill habang kinukumpirma ng isang notification na natalo na ang boss. Dahil sa tagumpay na ito, umabot sa level 25 ang ating bida. Habang hirap ang iba na iproseso ang kanilang nasaksihan, kalmadong kinuha ni Alan ang gantimpalang dilaw na kristal kasama ang isang bagong magic stone mula sa labi ng halimaw. Agad siyang tumakbo pasulong sa susunod na lugar, iniwan ang tulalang si Melissa na nag-isip kung ang crafter job ba ay talagang isang walang kwentang class. Sa huli ay nakarating sila sa isang gilid na nakatanaw sa isang madilim na hukay na kilala bilang Path of the Abyss. Naipit dito ang pulutong ng mga adventurer dahil mukhang putol ang sahig. Ipinaliwanag ng ating bida na hindi nawawala ang daan, kundi ito ay transparent lang. Para patunayan ang panganib, pinanood niya ang isang lalaki na humakbang pasulong at nahulog sa kadiliman. Sinabi ni Alan na habang ang karaniwang diskarte ay gumamit ng tungkod para kapain ang sahig, ang paggawa nito ay magiging sanhi lamang para sumunod at magsiksikan ang ibang mga grupo sa kanila. Iminungkahi ni Melissa na gumawa na lang siya ng tulay, ngunit sinabi ng binata na kung pinapayagan ang mga skill, gumamit na lang sana ng flight magic ang mga tao. Pinakiusapan niya itong subukang gumamit ng spell, at napagtanto niyang ganap na ipinagbabawal ang magic at mga skill sa partikular na lugar na ito. Nangangahulugan ito na hindi rin magagamit ni Alan ang kanyang craft ability, ngunit nanatili siyang may tiwala sa sarili habang naghahandang magbunyag ng isa pang solusyon. Nakahanda siyang magpatuloy na may 2 kristal na lamang na kailangang hanapin bago sila makarating sa gitnang mga palapag. Bagamat pinipigilan siya ng magic restriction ng dungeon na direktang gamitin ang kanyang craft ability, napagtanto niyang maaari pa rin siyang kumuha ng mga item mula sa kanyang inventaryo na inihanda niya kanina. Naglabas siya ng isang asul na digital device na may maraming lente, na natural na pumukaw sa kuryosidad ni Melissa. Ipinaliwanag ni Alan na ito ay mga night vision goggles na ginawa niya gamit ang isang magic stone mula sa isang masamang paniki. Sa pagdetect ng infrared light, pinahihintulutan siya ng mga goggles na ito na makita ang dermal signature ng nakatagong daan na hindi nakikita ng mata. Nagulat si Melissa sa revelasyong ito, na naaalala ang isang sandali sa kanilang pagsakay sa hot air balloon kung saan nakatuon ang bida sa pagcraft habang siya ay nag-enjoy lang sa tanawin. Nagsimula niyang mapagtanto na ang kanyang kasama ay may antas ng kaalaman sa mekanika ng dungeon na hindi dapat posible para sa isang baguhan. Nang maisuot na ang goggles, nagbago ang mundo sa isang berdeng translucent na maze sa paningin ni Alan na nagpapakita sa kanya kung nasaan mismo ang sahig. Para makatipid ng oras at matiyak na hindi sila mahuhulog, bigla niyang binuhat si Melissa na parang prinsesa. Habang nagpapanik siya sa biglaang pisikal na kontak, sinabihan niya itong manahimik para hindi niya makagat ang kanyang dila. Pagkatapos ay tumakbo siya ng diretsyo sa kawalan, tumatawid sa invisible na daan sa napakabilis na takbo. Ang ibang mga adventurer sa plataporma ay nakatingin lamang na may buong pagtataka, habang ang isang mababang antas na manlalaro ay tila lumilipad sa kailaliman. Nagmamakaawa si Melissa na bagalan niya, ngunit nanatiling kalmado si Alan hanggang sa ligtas silang makarating sa kabilang panig. Hindi nagtagal ay narating nila ang isang sangandaan sa pasilyo kung saan nahahati ang daan. Sinabi ng ating bida na bagamat parehong daan ay patungo sa isang kristal, mas mabuting manatili silang magkasama para matiyak ang kaligtasan ni Melissa. Inamin niya na kung mamatay si Melissa, mawawala ang kanyang nag-iisang mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa mga assassin na tumatarget sa kanya. Dahil sa lohikang ito, napilitan silang pumunta sa landas ng pagkondena, isang makitid na tulay na binabantayan ng mga higanteng karit na may mansa ng dugo na pabalik-balik na umuugoy. Nang maalis ang magic restriction sa lugar na ito, naglabas si Alan ng isang rifle at nagpaputok ng ilang malalakas na bala na dinurog ang mga bitad. Nakahinga ng maluwag si Melissa nang makitang magagamit na rin muli ang kanyang mahika, at nagmadali silang sumulong patungo sa silid ng mga bangin. Nakatayo sa harap ng isang napakataas na pader, natuklasan ng dalawa na ang ibabaw ay nababalutan ng isang lilang madulas na putik na nagpapahirap sa pag-akyat. Iminungkahi ni Melissa na gamitin muli ang baloon, ngunit ipinaliwanag ni Alan na sobra-sobra ang ganoong kalaking kagamitan para sa partikular na hadlang na ito. Sa halip, inactivate niya ang kanyang craft skill upang maglabas ng isang patayong metal na plataporma na may mga rehas at isang control panel. Ipinakilala niya ito bilang isang elevator, isang konsepto na ganap na bago kay Melissa. Sa pagpindot ng isang pindutan, dinala sila ng plataporma diretsyo sa tuktok kung saan matagumpay nilang nakuha ang ikalawang kristal. Ang paghahanap sa huling kristal ay nagdala sa kanila sa silid ng Lason na Lesian, isang kuweba na puno ng berdeng lawa ng nakalalasong tubig. Inaasahan ni Melissa ang isa pang misteryosong imbensyon, ngunit bahagya siyang nadismaya nang gumawa lang si Alan ng isang simpleng kahoy na bangkang may sagwan. Ipinaliwanag niya na ang isang simpleng solusyon ay pinakamainam para sa isang simpleng problema, ngunit sinadya niyang hindi isama ang mga sagwan.
Pinilit nito si Melissa na magsilbing makina gamit ang kanyang wind magic upang lumikha ng isang ipo-ipo na nagtutulak sa bangka sa nakalalasong lawa. Bagamat nararamdaman niyang hindi pantay ang bigat ng trabaho, mabilis nilang narating ang pedestal at nakuha ang ikatlo at huling kristal. Habang tinatapos nila ang palapag, pinag-isipan ni Melissa kung gaano kadali ang naging paglalakbay. Habang iniugnay ni Alan ang kanilang tagumpay sa crafter job bilang pinakamalakas na propesyon, napagtanto ng sorcerer na ang katotohanan ay ang lalaki mismo ang pambihira. Pinanood niya siyang maglakad palayo, kumbinsido na nasasaksihan niya ang pag-usbong ng isang adventurer na sa kalaunan ay gagawa ng kasaysayan. Ilang minuto ang lumipas, nakarating sila sa transfer room. Isinaksak ni Alan ang tatlong kumikinang na kristal sa isang gitnang pedestal, na nag-trigger ng isang teleportation spell na nagpadala sa kanila sa gitnang mga palapag. Dumating sila sa isang pasilyo na may asul na ilaw at nakaharap sa isang umiikot na madilim na asul na portal. Napansin ng ating bida na kakaiba ang layout dahil parang isang dungsyon sa loob ng isang dungsyon na inihambing ito sa isang matryoshka doll. Nang tanungin ni Melissa kung ano yon, nangako siyang gagawa ng isa para sa kanya pagkatapos nilang masakop ang kastilyo. Gayunpaman, bago pa sila makapasok sa huling portal, naging seryoso ang ekspresyon ni Melissa. Pinigilan niya si Alan at inilagay ang kanyang kamay sa dibdib. Tinitigan siya ng diretsyo sa mata upang magmungkahi ng isang laban sa pagitan nila bago sila magpatuloy. Dahil nakakalap na siya ng impormasyon sa gitnang mga palapag, naiintindihan niya na ang unang seksyon ay binubuo ng isang madilim na silid na puno ng napakaraming mahihinang halimaw. Dahil itinatala ng dungsyon ang bilang ng mga napatay sa laban na ito, buong tiwala siyang nagmungkahi ng isang kompetisyon para makita kung sino ang makakapatay ng pinakamaraming kalaban. Sa una ay walang emosyon siyang tiningnan ni Alan, at sinabing ang mga kondisyon ay pabor sa kanya dahil ang trabaho niya bilang isang sorcerer ay para sa mga area of effect na atake, habang ang kanyang mga baril ay karaniwang para sa isang target lamang. Nanatiling mapanghamon si Melissa, ipinapaliwanag na ang kanyang mahika ay higit pa sa isang pinagmumulan ng kapangyarihan para sa transportasyon at balak niyang patunayan ang tunay na halaga ng kanyang class. Kalmadong tinanggap ng ating bida ang hamon, sa pangangatwirang makakatulong din naman ang kaunting kompetisyon para mas mabilis nilang matapos ang palapag. Nagkasundo sila na ang matatalo ay dapat ilibre ang mananalo ng isang dekalidad na potion pagkatapos nila. Pagpasok sa unang palapag ng gitnang seksyon, agad na hinarap ng dalawa ang isang kawan ng 1,500 na halimaw na nag-aabang sa dilim. Pagsimula ng pagsubok, hindi na nag-aksaya ng panahon si Melissa at binalot ang sarili sa madilim na enerhiya para magpakawala ng isang malaking lilang pagsabog na tinatawag na Black Nebula. Dahil nilamon ng mahikang ito ang malaking bahagi ng sumusugod na hukbo, naging tiwala siya sa kanyang kakayahang maglinis ng kalaban. Gayunpaman, humakbang pasulong ang batang crafter at ginamit ang kanyang kasanayan upang maglabas ng isang napakalaking Gatling gun na may nakakagulat na attack power na 500. Bagamat hindi siya makagalaw habang pinapaputok ang mabigat na sandata, ang otomatikong pagreload nito at hindi kapani-paniwalang bilis ng putok ay nagbigay daan sa kanya na ubusin ang mga hanay ng mga halimaw na parang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Lubos na nagulat si Melissa dahil ang teknolohiya ay nasa ibang antas kumpara sa karaniwang mahika. Sa kabila ng kanyang pagtangging sumuko, naging hindi maikakaila ang agwat sa kanilang kahusayan. 2 minuto ang lumipas, ipinakita ng mga holographic scoreboard ang huling resulta. Nakuha ni Alan ang 811 kills, habang si Melissa ay 689 lang ang nagawa. Habang kalmadong nakatayo ang ating bida sa ibabaw ng talunang kawan, nakaupo ang sorcerer sa sahig sa sobrang pagod, hindi makapaniwalang natalo siya sa sarili niyang larangan. Sinabihan niya itong huwag masyadong malungkot at iminungkahing mali lang ang pinili niyang kalaban. Pinanood siya ni Melissa na maglakad palayo, at lubos na napagtanto ngayon na nakikipag-usap siya sa isang ganap na kakaiba na lumalabag sa lohika ng kanilang mundo. Lumipat sila sa mga batong pasilyo ng dalawa ni middle floor, na kinilala ni Alan bilang huling hadlang bago ang silid ng Crystal Dragon. Nagkomento si Melissa kung gaano kadali ang pakiramdam sa dungsyon na kasama siya sa kabila ng napakataas na difficulty rating nito, ngunit naputol ang kanilang usapan ng isang maliwanag na ilaw ang sumabog sa dulo ng pasilyo. Isang napakalaking crystal ogre na nakasakay sa isang crystal manticore ang lumitaw, parehong nasa level 50. Inakala ni Melissa na kailangan nilang maghanap ng paraan para paghiwalayin ang dalawa para maharap ang kanilang sabay-sabay na pag-atake, ngunit may mas direktang solusyon si Alan. Gumawa siya ng isang makinis na itim na rocket launcher, bagamat napansin ni Melissa na ang 16,000 attack power nito ay mas mababa kaysa sa ginamit niya dati. Ipinaliwanag ng ating bida na ito ay isang standard build at hindi isang overboosted na bersyon ng Magic Stone, ibig sabihin hindi ito masisira pagkatapos ng isang putok. Habang sumusugod ang mga boss, napagtanto ni Alan na may mataas na evasion ang Manticore at malamang naiwasan nito ang isang direktang pag-atake.
Dahil dito, napilitan siyang magbago ng taktika, kaya inutusan niya si Melissa na i-freeze ang sahig gamit ang kanyang ice magic. Nang madulas na dahil sa yelo ang sahig na bato, napilitang tumalon sa ere ang sumusugod na halimaw para mapanatili ang bilis nito. Ito mismo ang gusto ng ating bida dahil ang isang nilalang na walang pakpak ay walang kakayahang gumalaw kapag nasa ere na. Tinarget niya ang direktang tama para tapusin agad ang laban, ngunit gumawa ng imposibleng galaw ang ogre sa paggamit ng likod ng Manticore bilang tuntungan para tumalon ng mas mataas pa. Pinulbos ng rocket ang Manticore sa isang malaking pagsabog, ngunit nanatiling walang galos ang ogre at nagsimulang bumaba mula sa kisam na nakataas ang pamalo nito. Nagulat ang ating bida sa isang galaw na hindi dapat umiiral sa lohika ng laro. Habang tinatakpan siya ng anino ng ogre, nagpanik si Melissa dahil alam niyang level 25 lang si Alan at walang anumang pananggalang na baluti. Napagtanto niya na isang tama lang mula sa isang level 50 na boss ay agad siyang papatayin. Sa desperadong pagtatangkang iligtas siya, tumakbo siya pasulong, umaasang sasaluhin ang atake para sa kanya, ngunit mabilis niyang napagtanto nang may takot na hindi siya aabot sa oras. Inabot ni Melissa ang kanyang kamay sa sobrang pagkataranta, sinisigaw ang pangalan ni Alan habang bumababa ang Crystal Ogre kasama ang malaking pamalo nito. Inilalagay ng halimaw ang buong bigat ng lakas nito sa isang atake na para tapusin ang laban. Sa kabila ng nakaambang panganib, nanatili sa kanyang kinatatayuan ang ating bida at itinutok ang isang hanggon diretsyo pataas sa halimaw. Nanatili siyang kalmado at mapanuri, napansin na habang hindi inaasahang ginamit ng Ogre ang Manticore bilang tuntungan para iwasan ang kanyang unang putok, ang kasalukuyang sitwasyon ay nasa loob pa rin ng kanyang mga hula. Isang pagsabog ang biglang pumuno sa lugar na sinundan ng isang digital na abiso na nagsasabing nagre-reload ang kanyang armas. May kumpiyansang nakatayo si Allen dahil naisama na niya ang partikular na tiempong ito sa kanyang plano. Isang pangalawang malaking pagsabog ng apoy ang sumabog na nagpilit kay Melissa na takpan ang kanyang mga mata mula sa tindi ng pagsabog. Habang nawawala ang usok, isang badge ang lumitaw para kumpirmahin na naabot na ni Alan ang level 26. Huminga siya ng maluwag dahil ang kinalabasan ay eksakto sa kanyang inaasahan. Tinignan siya ni Melissa nang may nanlalaking mga mata, gulat na nakapagpaputok siyang muli gayong inakala niyang naubusan na siya ng bala. Ipinaliwanag ni Alan na ang kanyang rocket launcher ay may auto-reload function na gumagana sa sandaling maubos ang bala. Inamin niya sa kanya na talagang mapanganib ang sitwasyon at sinabing kung hindi natapos sa oras ang pag-reload, namatay na sana siya. Bagamat para kay Melissa ay kakaiba ang pagiging kalmado niya para sa isang taong kahaharap lang sa kamatayan. Ipinaliwanag ng batang crafter na kumikilos lang siya ng may composure dahil isinaalang-alang na niya ang pangalawang putok bago pa man magsimula ang laban. Matapos pulutin ang isang lilang magic stone mula sa mga labi, itinuon niya ang kanyang paningin sa kanilang huling layunin, ang Crystal Dragon. Pinapanood siya ni Melissa, iniisip kung paano siya nakakita ng maraming malalakas na adventurer, ngunit wala ni isa na may taglay na antas ng kanyang ganap na kumpiyansa. Napagtanto niya na ang kakaibang lakas na ito ang mismong dahilan kung bakit tinatarget ng mga matataas na tao ang kanyang buhay. Sa huli, nakarating ang dalawa sa mga itaas na palapag ng kastilyo, nakatayo sa harap ng isang higanteng palamuting gintong pinto. Habang naghahanda si Melissa para sa huling laban sa likod ng tarangkahang iyon, pinigilan siya ni Alan at itinuro na pamporma lang ang pinto. Ipinaliwanag niya na gumagamit ang palapag na ito ng isang portal system na katulad ng sa gitnang mga palapag, at dahil hindi nakikita ang portal, nangangahulugan itong mayroon ng ibang nasa loob na lumalaban sa boss. Dahil sa balitang ito, na-stress si Melissa dahil natatakot siyang kailangan nilang magsimulang muli kung may ibang party na unang makatapos sa dungeon. Sinabi sa kanya ng ating bida na walang silbi ang magpanik at iminungkahi na umupo sila para bumuo ng estratehiya habang naghihintay. Binalaan niya siya na ang Crystal Dragon ay isang epic class na halimaw, isang grado na mas mataas pa sa isang karaniwang boss. Ang mga nilalang na ito ay may mga natatanging katangian, at sa kaso ng dragon, mayroon itong damage cap na nagpapawalang bisa sa anumang lakas na lumalampas sa isang tiyak na limitasyon. Dahil dito, hindi gaanong epektibo ang napakalaking firepower ni Alan, na nagpipilit sa kanila na umasa sa isang partikular na plano. Inutusan niya si Melissa na mag-focus sa paglipol sa walang katapusang alon ng mga mas mahihinang kalaban na lilitaw habang siya ang haharap sa boss at sa instant kill attack nito. Biglang nag-activate ang asul na portal sa pader, senyales na tapos na ang laban ng naunang party. Hinulaan ni Alan na malamang na nalipol ang ibang mga adventurer dahil imposibleng makataka sa boss room kapag nagsimula na ang laban. Bagamat kinakabahan si Melissa sa ideya na harapin ang isang kaaway na kalilipol lang sa isang bihasang team, tiniyak sa kanya ng ating bida na mananalo sila kung susundin nila ang estratehiya. Habang sabay silang dumadaan sa portal, pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na hindi niya kayang mamatay hanggat hindi siya ang unang taong umabot sa level cap. Lumabas sila sa isang malaking arena na parang coliseum na puno ng mga katawan ng mga namatay na adventurer.
Bago pa man nila mapag-isipan ang lugar, sumabog ang madilim na enerhiya mula sa lupa at lumitaw ang dambuhalang crystal dragon na umuungal na may napakalaking pressure. Habang pinapalibutan sila ng mga alagad na may asul na balat, sinabi ni Alan kay Melissa na huwag magpaapekto sa pressure. Nagpalabas siya ng isang malaking gatling at nagsimulang bumanat sa ere gamit ang sunod-sunod na bala. Alam niya na habang problema ang damage cap para sa iisang malakas na atake, ang mataas na bilang ng mga putok mula sa isang gatling ay ang perpektong panlaban. Namanghang nanonood si Melissa habang pinipigilan ni Alan ang epic class na boss at nagsimula siyang gumamit ng sarili niyang mahika para lipulin ang mga mob. Gayunpaman, nagbago ang takbo ng laban nang tumunog ang baril ni Alan, senyales na naubusan na siya ng bala. Sinamantala ng Crystal Dragon ang pagkakataon at lumipad sa air para ihanda ang instant kill attack nito, ang Black Death Flame. Habang nag-ipon ang lilang enerhiya sa bibig ng dragon, sumigaw si Alan kay Melissa na umatras. Tumalon siya pasulong at ginamit ang kanyang craft ability para magpalabas ng isang malaking metal na kalasag na lumalaban sa apoy mula mismo sa lupa. Habang nagsisiksikan sa likod ng nakatayong harang, ipinaliwanag ni Alan na malalampasan nila ang instant kill na galaw basta't iwasan nila ang direktang pagtama ng apoy. Naghihintay siya na matapos mag-reload ang kanyang baril para makaganti sila. Sa kasamaang palad, pumalpak ang plano ng magsimulang magkaroon ng mga lamat sa ibabaw ng kalasag. Hindi makapaniwalang tumingin ang ating bida, napagtanto na hindi sapat ang tibay ng kalasag para pigilan ang lakas ng dragon. Nagkapira-piraso ang harang, na nagpatalsik sa kanilang dalawa paatras, habang ipinagpapatuloy ng dragon ang pag-atake nito. Dahil ayaw mamatay sa ganoong lugar, napuno ng galit ang mga mata ni Alan. Inabot niya ang kanyang kamay habang sumasabog ang malalaking kidlat ng enerhiya sa paligid niya, na nag-activate sa kanyang craft skill sa huling desperadong pagbugso ng lakas. Nang makumpleto ang pag-activate ng skill, hawak ni Alan ang isang pulang metal na silindro, na nag-iwan kay Melissa na nakatingin sa sobrang pagkalito. Itinanong niya kung ano ang kakaibang bagay na yon, at mahinahon niyang sinabi na isa itong modernong fire extinguisher. Ipinaliwanag niya sa kanyang sarili na isang fire extinguisher ang pinakalohikal na kagamitang ilalabas para sa partikular na krisis na ito. Para masigurong kaya nitong harapin ang isang mataas na antas ng banta, pinagsama niya ang device sa isang magic stone mula sa isang crystal obre. Bagamat hindi siya sigurado kung kaya ng isang gamit bahay na pigilan ang isang halimaw, ipinusta ng binata ang lahat sa kanyang kakayahan at tumakbo patungo sa energy blast ng dragon. Itinutok niya ang dulo pasulong at naglabas ng isang malaking bugso ng pressurized na puting bula. Ang spray na ito ay direktang bumangga sa mga apoy, na lumikha ng isang shockwave na tuluyang lumamon sa hininga ng dragon. Natulala si Melissa nang makitang ang isang epic grade na instant death attack ay napawalang bisa ng isang kakaibang device. Habang ang kanyang kasama ay nakatingin ng may pagkamangha, kaswal na inihagis ni Alan ang extinguisher sa tabi at ipinaliwanag na hindi ito isang sandata, kundi isang kagamitan lamang para sa layunin nito. Ngayong lumipas na ang agarang panganib, kinuha muli ng ating bida ang nareload na heavy gatling gun at idineklara na oras na para sa isang kontra-atake. Kinalabit niya ang gatilyo, nagpakawala ng sunod-sunod na bala na nagpabagsak ng mabilis sa health ng dragon. Nakikita na gumagana ang estratehiya, tumakbo si Melissa pasulong para sumama sa kanya. Sumigaw siya sa kanya na huwag pansinin ang mas maliliit na halimaw para maitutok nila ang lahat ng kanilang lakas sa boss. Itinugma ni Melissa ang kanyang mahika sa kanyang mga putok, na naging sanhi para umabot sa zero ang health bar ng Crystal Dragon at maging pira-piraso ang halimaw. Kinumpirma ng isang system notification na napatay na ang dragon, na nagbigay ng gantimpala sa ating bida ng pag-akyat sa level 27 at si Melissa sa level 51. Habang tumatahimik ang arena, napansin ni Melissa na tila hindi na tinagsialan sa kabila ng muntikang kapahamakan na kanilang naranasan. Binaliwala ng binata ang komento, sinabing ang panalo lang ang mahalaga bago pulutin ang isang bagong magic stone mula sa sahig. Nang magtanong si Melissa tungkol sa Jade Dragon Orbi, itinuro niya ang isang batong ball ng kayamanan na lumitaw pagkatapos mamatay ang boss. Ipinaliwanag niya ang mekanismo ng mga gantimpala sa dungeon at pinanood si Melissa habang binubuksan niya ang ball para makahanap ng isang pulang tumitibok na artifact na hugis puso. Sa sandaling aabutin na ng sorcerer ang premyo, nagbago ang kilos ni Alan. Inilabas niya ang isang handgun at itinutok ito diretsyo sa kanyang ulo na may madilim na ekspresyon. Binalaan niya siya na kapag kinuha niya ang orbi, automatikong ililipat sila ng dungeon sa labas at hindi niya nakalimutan ang kanilang kasunduan. Hinihiling niyang malaman kung sino ang nagpadala ng mga asasin sa kanya bago sila umalis. Bumuntong hininga si Melissa at hiniling sa kanya na ibaba ang armas, nangangakong tutuparin ang kanyang bahagi sa kasunduan. Matapos ibaba ni Alan ang baril, isiniwalat niya ang isang nakakabigong katotohanan. Hindi niya talaga alam ang partikular na tao sa likod ng pag-atake. Dahil dito, itinaas muli ni Alan ang kanyang armas sa galit, ngunit mabilis na nilinaw ni Melissa na natukoy na niya ang organisasyong sangkot.
Huminga ng malalim si Alan at nakinig habang isiniwalat ni Melissa na ang mga salarin ay kabilang sa Adventurer Guild. Ang balitang ito ay nag-iwan sa ating bida sa tunay na pagkabigla dahil ang pangunahing layunin ng guild ay talunin ang Demon King. Ipinaliwanag ni Melissa na dahil si Alan ay masyadong malakas para sa kanyang level, isa siyang banta sa kasalukuyang kalagayan. Kung matatalo ang Demon King, magiging payapa ang mundo, at sa huli ay mabubuwag ang guild. Dahil dito, pinapatay ng ilang miyembro ang mga mahuhusay na adventurer para protektahan ang kanilang mga trabaho at impluensya. Napagtanto ng ating bida na tumutugma ito sa sinabi sa kanya ng assassin sa disyerto tungkol sa mga malalaking tao na hindi pinahahalagahan ang kanyang lakas. Ipinaliwanag pa ni Melissa na may isang partikular na paksyon sa loob ng guild na kilala bilang Demon King's Remnant Faction. Ayaw ng mga individual na ito na matapos ang digmaan, bagamat hindi naman sila kinakailangang nakikipagtulungan sa hukbo ng demonyo. Inaamin niya na hindi kilala ang leader ng paksyon dahil ang mga miyembro nito ay hindi lamang mga ehekutibo ng guild. Maaaring kasama sa grupo ang sinuman mula sa mga nagbebenta ng armas hanggang sa mga may-ari ng tavern na kumikita mula sa patuloy na pag-iral ng mga adventurer. Nakakabigo para kay Alan ang lawak ng sabuatan, ngunit nananatili siyang determinado. Sinabi niya kay Melissa na hindi niya hahayaan ang sinuman na makialam sa kanyang layunin na maabot ang level cap. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano hinaharap ng ibang mga target na prospect ang mga pagtatangkang pagpatay na ito, na nag-udyok kay Melissa na awkward na ipagtanggol ang sarili niyang katayuan bilang isang promising adventurer bago maghandang ipaliwanag ang kanilang mga pananggalang. Kalaunan, binalot ng isang bugso ng mahiwagang enerhiya ang bawat adventurer sa loob ng Azure Castle, sa pilitang itineleport sila pabalik sa lupa. Dahil sa biglaang paglipat na ito, lubos na nalito ang mga tao nang matanto nilang may matagumpay na nakatalo sa dungsyon. Ang kanilang pagkabigla ay naging hindi paniniwala ng isang announcement board ang lumitaw sa maaliwalas na kalangitan, na pampublikong idineklara na tinalo ng grupo ni Alan at Melissa ang boss. Habang ang pangalang Melissa ay agad na nakilala bilang isang top-tier na sorcerer, nagtaka ang mga manonood sa pagkakaroon ng pangalawang pangalan dahil mahirap para sa kanila na maniwala na kayang tapusin ng dalawang tao lamang ang isang lugar na dinisenyo para sa malalaking high-level na grupo. Sa kabutihang palad, lumitaw ang dalawa sa harap ng mga tao. Habang naglalakad sila patungo sa kalapit na bayan, tinanong ni Melissa kung paano balak ni Alan na bumaba mula sa ganoong kataas dahil hindi niya pa naabot ang kinakailangang level para sa opisyal na teleportation ritual. Hindi siya natinag at iminungkahi niyang gagawa na lang siya ng parachute para sa pagbaba. Bago sila makaalis, dinumog sila ng mga high-level na adventurer na nagtipon para ipagdiwang ang pagkapanalo. Nabigla ang mga veteranong ito nang makitang nakarating ang isang two-person team sa itaas na palapag at mabilis nilang itinanghal si Melissa bilang isang celebrity. Sa una, sinubukan ni Melissa na magpakasaya sa karangalan, ngunit di nagtagal ay itinuro niya si Alan para ipaliwanag na siya talaga ang bumuhat sa team. Gayunpaman, nang makita ng mga tao ang kanyang status at na lamang isa lamang siyang level 27 na crafter, tinugon nila ito ng panunuya at pag-aalinlangan. Itinuturing nila ang crafter class bilang isang basurang trabaho at imposibleng makatulong ang isang mababang level na baguhan sa ganoong uri ng tagumpay. Nang makita ang lahat ng mga mata ng matataas na ranggo na nakatingin sa kanya, natanto ni Alan na ito ay isang perpektong pagkakataon upang ipromote ang kanyang mga armas, ngunit mabilis siyang nagpasya laban dito. Dahil ang labis na pagiging kapansin-pansin ay makakakuha ng mas maraming hindi gustong atensyon mula sa mga labi ng Demon King at magpapahirap sa kanyang pag-level up, pinili niyang maliitin ang kanyang pagkakasangkot. Nagsabi siya sa mga tao ng isang planadong kasinungalingan na sinasabing mag-isang tinalo ni Melissa ang dragon habang siya ay nandoon lamang para asikasuhin ang mga maliliit na gimmicks. Nagulat si Melissa sa biglaang pagpapakumbaba na ito, ngunit kalaunan ay napagtanto niyang sadya niyang ibinibigay sa kanya ang kredito upang protektahan ang kanyang sarili. Tinanggap niya ang papuri ng mga tao kahit na nahihiya siya sa pagkaunawa na para lang siyang nakisabay sa biyahe. Nang makarating sila sa kabisera ng kaharian, naghanda na ang dalawa na maghiwalay ng landas. Balak ni Melissa na pumunta sa guild para magpalit ng magic stones, ngunit nagpa siya si Alan na dumiretso sa isang inn. Plano niyang itago ang kanyang mga bato bilang hilaw na materyales para sa kanyang susunod na serye ng mga imbensyon. Ang kanilang paalam ay medyo prangka na nakasakit sa pride ni Melissa. Inaamin niya na pakiramdam niya ay hindi patas na natanggap niya ang item na gusto niya habang malabong impormasyon lang tungkol sa mga kalaban ang naibigay niya kay Alan. Dahil ayaw niyang makaramdam ng utang na loob sa kanya, nanumpa siyang gagamitin ang kanyang mga koneksyon upang imbestigahan ang mga labi ng Demon King sa pinakamasusing paraan. Binalaan niya siyang mag-ingat at nagpahayag ng pagnanais na manghuli muli ng magkasama, pabirong nangangakong bubuhatin siya sa susunod. Naglakad palayo ang ating bida patungo sa sikat ng araw habang pinagmamasdan siya ni Melissa na iniisip na kahit siya ay nahihirapang maniwala na binuhat lang siya ng isang level 27 na crafter.
Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang kapayapaan sa kabisera. Biglang naramdaman ng matalas na instinct ni Melissa ang bugso ng uhaw sa dugo mula sa mga anino. Isang nakamaskarang asasin na nagtatago sa isang rooftop ang humugot ng pana at pinakawalan ang isang palaso na direktang nakatutok sa likod ni Alan. Sumigaw si Melissa ng babala kasabay ng paghagibis ng palaso sa mataong kalye. Dahil ginugol ng ating bida ang kanyang buhay sa paghasa ng kanyang mga reflex, gumawa siya ng isang mabilis at kalkuladong pag-iwas. Natigilan ng asasin sa ipinakitang liksi at mabilis na naglaho sa mga bubungan bago pa man siya mahabol ni Melissa. Ang muntikang pangyayaring ito ay nagpapakita na ang Guild Shadow Faction ay nagiging desperado na para umatake sa loob ng mga pader ng syudad. Napagtanto ni Alan na sa ganitong takbo, hindi siya makakalakad o makakapanghuli ng hindi palaging ginugulo. Ang realisasyong ito ay nagtulak sa kanya na muling isaalang-alang ang isang paraan na binanggit ni Melissa para harapin ang mga paulit-ulit na banta. Bagamat sa una ay tila magastos at nakakainis ang ideya ng pagbabayad para sa proteksyon, kinikilala niyang kailangan niya ng mas permanenteng solusyon. Sinabi niya kay Melissa na haharapin niya ang mga bagay sa sarili niyang paraan, ngunit kinikilala niyang opisyal na silang mga miyembro ng party ngayon. Habang nagpapatuloy siyang mag-isa sa mga kalye, nagmuni-muni si Alan sa kanyang nakaraang buhay. Sa orihinal na laro, siya ay isang manlalarong nag-iisa na itinuturing ang mga kasama bilang pabigat na nagpapabagal sa kanyang kahusayan. Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang mga karanasan, kasama si Emma at ngayon si Melissa, nagsisimula siyang isipin na hindi naman pala masama ang magkaroon ng mga kaalyado. Mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon dahil ang kanyang pangunahing focus ay nananatili sa mga asasin. Kinabukasan, ang kanyang paghahanap ng solusyon ay nagdala sa kanya sa isang marangyang pasukan sa ilalim ng isang pula at gintong banner. Sa kabila ng kanyang pagkahilig sa paglalaro ng mag-isa, ang pakikialam ng mga natitira sa panig ng Demon King ang nagtulak sa kanya na hanapin ang isang lugar na hindi niya inakalang pupuntahan niya, ang Clan Association. Ang kwento ay bumalik sa isang araw na nakalipas, partikular sa mga sandaling kasunod ng pagkatalo sa Crystal Dragon sa loob ng Fairy Castle. Habang nakatayo sa pasilyo, binanggit ni Melissa ang agarang pangangailangan para sa mga hakbang laban sa mga asasin na tumatarget kay Alan. Iminungkahi niya na ang pinakamabisang paraan para makakuha siya ng proteksyon ay ang sumali sa isang adventurer clan. Bagamat pamilyar na ang ating bida sa kung ano ang mga clan, kinuwestiyon niya kung paano makakatulong ang pagsali sa isang grupo ng mga manlalaro para mapigilan ang mga profesional na mamamatay tao. Ipinaliwanag ni Melissa gamit ang lohika ng kaharian ng mga hayop na sinasabing may kaligtasan sa dami dahil mas maliit ang posibilidad na umatake ang mga predator sa isang malaking grupo. Inirekomenda niya ang isang malakihang organisasyon na may mataas na ranggo dahil ang mga malalaking clan ay karaniwang may malakas na ugnayan sa mga maimpluwensyang tao. Nakuha nito ang atensyon ng binata nang maalala niya ang pagbanggit ng mga guild executive sa kanilang sariling mga paboritong clan sa kanyang nakaraang pulong. Dahil ang pagsali sa isang grupo ay magbibigay daan sa kanya na parehong masiguro ang kanyang kaligtasan at makakalap ng impormasyon tungkol sa kanyang mga kaaway, nagpasya siyang sundin ang payo niya. Balik sa kasalukuyan, dumating si Alan sa abalang bulwagan ng Clan Association. Habang tinitingnan niya ang iba't ibang booth sa paligid, iniisip niya kung paano makahanap ng isang grupo na akma sa kanyang mga partikular na pangangailangan. Hindi napansin ang kanyang presensya habang ang mga malapit na nakatayo ay nagsimulang magbulungan tungkol sa kanyang reputasyon. Kahit na siya ay level 27 lamang, naging sikat na siya sa publiko dahil sa pagbasag ng record sa Wolf Mine at pagtapos sa Fairy Castle kasama si Melissa. Hindi pinansin ng ating bida ang atensyon at nag-focus sa iba't ibang reception desk. Napansin niya na bawat clan ay may partikular na uri, tulad ng conquest para sa paglilinis ng mga dungeon o iba pa na nakatuon sa depensa, sosyal, panunupil at pangangalap. Mayroon ding mga pangkalahatang uri na gumagawa ng lahat ng bagay. Bagamat ang conquest at subjugation ang tila pinakasikat, walang pakialam si Alan sa kung ano ang gusto ng iba. Naantala ang kanyang paghahanap ng lapitan siya ng isang lalaking may spiky na buhok na nagngangalang Max at nagpakilalang leader ng Geziales, isang barangk na conquest clan, at hiniling sa batang crafter na ipahiram sa kanila ang kanyang lakas. Bago pa makasagot si Alan, sumingit ang isang lalaking blonde mula sa isang barangk na general clan na tinatawag na Tagers, na nangangatwirang mas magandang karanasan ang iaalok ng isang versatile na grupo. Mabilis na nauwi sa mainitang pagtatalo ang dalawang leader kung sino ang makakapag-recruit sa kanya. Ang palabas na ito ay nakakuha ng atensyon ng mga recruiter na nagsimulang magtulakan para makalapit sa sinasabing henyo. Kahit na ang ilang mga manonood ay nag-aalinlangan sa kanyang mababang level, naniniwala ang iba na mayroon siyang malakas na sikreto. Sinubukan pa siyang akitin ng isang babaeng may pulang buhok ng mga kaakit-akit na karanasan, habang ang iba ay ipinagmamalaki ang kanilang matataas na ranggo o malalaking miyembro. Napilitan si Alan na umatras at humingi ng katahimikan dahil sa gulo.
Pinasalamatan niya sila sa mga imbitasyon, ngunit mariing sinabi na interesado lamang siyang sumali sa isang defense clan na rank o mas mataas pa. Nagulat ang mga tao sa partikular na kahilingang ito dahil kilala ang mga defense clan sa kanilang mahigpit na kalikasan. May lohikal na dahilan ang ating bida sa pagpiling ito dahil ang mga defense group ay may direktang koneksyon sa mga opisyal ng gobyerno at mga lord, kaya perpekto silang mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa Shadow Faction. Dagdag pa, plano niyang gamitin ang pagkukunwari ng mga defense mission para ipamahagi ang kanyang mga modernong armas sa iba't ibang lungsod para sa mas maraming passive experience. Binalaan niya ang mga recruiter na kung hindi nila matutugunan ang mga kondisyong ito, wala siyang interes na makipagnegosasyon. Karamihan sa mga recruiter ay agad na nawalan ng interes at umalis, na nag-iwan kay Alan na nag-aalala na baka masyado siyang naging mapaghanap. Sa kabutihang palad, isang lalaki na nakasuot ng plate armor na nagngangalang Narinen ang lumapit sa kanya. Ipinahayag ni Narinen na siya ang master ng Holy Guardian, isang A-rank na defense clan. Talagang humanga si Alan nang makita niyang si Narinen ay level 378, isang taas na bihirang maabot kahit sa orihinal na laro. Seryoso siyang tiningnan ni Narinen at binalaan na mahigpit ang kanilang disiplina at walang espesyal na pagtrato. Naalala ang payo ni Melissa na ang isang trial membership ay magandang paraan para subukan ang sitwasyon at palakasin ang kanyang reputasyon. Pumayag si Alan na sumali pansamantala. Tinanggap ito ni Narinen at nagpadala ng formal na imbitasyon sa pamamagitan ng digital interface. Pinindot ng ating bida ang accept button, opisyal na sumali sa Holy Guardian. Dinala ni Narinen ang kanyang bagong recruit sa headquarters ng clan, na isang malaking puting mansyon na matatagpuan sa kabisera. Pagpasok sa isang tahimik na opisina, sinimulan ng leader na ipaliwanag ang mga patakaran sa operasyon ng isang defense-type na clan. Kinumpirma niya na ang kanilang pangunahing tungkulin ay harangin ang hukbo ng Demon King sa iba't ibang pamayanan. Gayunpaman, nadismaya si Alan nang malaman na mahigpit silang kumikilos sa mga party ng 3 tao na binubuo ng mga miyembrong may magkakatulad na level. Ikinadismaya niya ito dahil ang pagiging kasama sa isang party ng mga mababang level na manlalaro ay lubos na magpapabagal sa kanyang pag-unlad patungo sa level cap. Ipinaliwanag pa ni Narinen na ang kasalukuyang tungkulin ni Alan ay limitado sa pagpapatrolya sa lungsod hanggang sa tumaas ang kanyang level. Ang sitwasyong ito ay naglagay kay Alan sa isang mahirap na kalagayan. Ang mga simpleng pagpapatrolya ay hindi nag-aalok ng mga experience point, at ang paglalakad sa mga kalye ay mag-iwan sa kanya na madaling target ng parehong mga assassin na sumubok na pumatay sa kanya noong nakaraang araw. Napagtanto niyang hindi siya maaaring magtrabaho sa ilalim ng mga mahigpit na kondisyong ito, ngunit ang simpleng pag-alis ay hindi malulutas ang problema ng Shadow Faction. Napagpasyahan niyang dapat siyang sumali sa mga high-level na defense mission upang manatiling ligtas at ipagpatuloy ang kanyang paglago. Upang malutas ito, tiningnan ni Alan si Narinen sa mata at gumawa ng isang matapang na hiling na laktawan ang yugto ng pagpapatrolya. Nang igiit ni Narinen na sundin ang mga patakaran, iminungkahi ng batang crafter ang isang paraan upang patunayan ang kanyang lakas. Hinamon niya ang high-level na master sa isang duelo, na nagsasabing kung mananalo siya, dapat siyang bigyan ng espesyal na eksepsyon sa mga patakaran. Tinignan siya ni Narinen na may kalmado at bahagyang natatawang ekspresyon, inamin na hinahangaan niya ang sigasig. Ngunit sa huli ay tinanggihan ang hamon. Dahil walang benepisyo para sa kanya, iminungkahi ng master na lumahok na lang si Alan sa mga normal na aktibidad ng clan sa loob ng 1 linggo bago balikan ang usapan. Ipinikit ni Alan ang kanyang mga mata sa pagsuko, nagpa siyang walang saysay ang karagdagang pagtatalo. Pumayag siya sa mga tuntunin, ngunit ipinaalala sa sarili na dahil ito ay isang trial membership lamang, handa siyang umalis kung hindi babagay ang kasunduan. Naantala ang usapan dahil sa isang katok sa pinto, na senyales ng pagdating ng mga miyembro ng grupo na makakatrabaho ni Alan. Ipinakilala sila ni Narinen bilang sina Naoki at Hina, isang peres ng mga lancer. Si Naoki ay isang level 55 na adventurer na agad bumati sa bagong dating ng may kumpiyansa at masiglang pag-ugali, habang si Hina naman ay isang level 40 na nag-alok ng isang magiliw na ngiti. Sa loob-loob niya, nagdududa ang ating bida sa tambalan dahil karaniwang magkakalapit ang level ng mga miyembro ng party. Ngunit ipinaliwanag ni Narinen na silang dalawa ang pinakamababang ranggo na miyembro ng A-rank na clan. Tiningnan ni Naoki si Alan ng malapitan at mapanuyang tinanong kung magiging ayos lang ba ang baguhan, na sinasabing mukha itong napakahina. Sinubukan ni Hina na hilahin pabalik ang kanyang partner sa tainga para humingi ng paumanhin sa kabastusan, ngunit lalo lang tumindi ang tensyon nang makita ng Lancer ang status ni Alan. Nang malaman niyang level 27 crafter lang ito, minaliit ni Naoki ang propesyon bilang isang napakasamang trabaho. Sa kabutihang palad, nakilala ni Hina ang pangalan at tinanong kung siya ba ang Alan na nag-clear ng Crystal Larry Castle kasama si Melissa noong nakaraang araw. Natigilan si Naoki sa sinabi, ngunit tumawa lang si Narinen at inamin na kahanga-hanga ang nagawa nito.
Nang tanungin ng ating bida kung hindi rin alam ng master ang kanyang pagkatao, ipinaliwanag ni Desrinen na nasulyapan lang niya ang kaguluhan sa clan association at nagpasya siyang i-recruit siya batay sa dami ng atensyong natatanggap niya. Tuwang-tuwa si Hina sa ideyang makasama ang isang sikat na tao, ngunit nananatiling depensibo si Naoki. Sinubukan niyang maliitin ang tagumpay sa pagsasabing nakisawsaw lang si Alan sa kasikatan ni Melissa. Hinikayat ni Darinen ang tatlo na agad lumabas para manghuli upang malaman nila ang kakayahan ng isa't isa. Binunggo ni Naoki si Alan at mayabang na sinabihan ang baguhan na ito na lang ang pagkakataon niyang aminin na mahina siya. Nakakainis para sa ating bida ang palaging pagyayabang nito kaya't napagdesisyonan niyang ang pinakamabilis na paraan para malampasan ang sitwasyon ay purihin na lang ang senior. Itinaas niya ang kanyang mga kamay bilang tanda ng pagsuko at nagsinungaling, sinasabing si Melissa ang ganap na nagdomina sa dungeon habang wala siyang ginawa. Nasiyahan dito ang ego ni Naoki, at malakas niyang sinabi sa junior na huwag itong alalahanin bago pamunuan ang grupo palabas. Habang paalis sila, pinanood sila ni Davinen na may malalim na iniisip. Alam niyang nagsisinungaling si Alan dahil pisikal na imposible para sa isang level 27 na manlalaro na makarating sa Seray Castle ng walang kakaibang paraan. Napagtanto niya na ang isang adventurer na ginagawang posible ang imposible ay higit pa sa isang palamunin lamang. Dumating ang grupo sa Forest of Trents, isang lugar na inirekomenda para sa mga level 35 na manlalaro. Napansin ni Alan sa sarili na karaniwan niyang iniiwasan ang lugar na ito sa orihinal na laro dahil mababa ang experience points para sa hirap na kinakailangan. Ipinaliwanag ni Hina na puno ang gubat ng mga halimaw na tinatawag na trends na gumagaya sa mga ordinaryong puno, kaya imposible silang makita ng walang detection skills. Nang mag-alok ang ating bida na gumawa ng ilang detection items para tumulong, sinabihan siya ni Naoki na huwag silang maliitin. Gayunpaman, dahil sa matalas na pakiramdam ni Alan, naramdaman niya ang panganib bago pa man ito mapansin ng mga veterano. Binalaan niya sila na tingnan ang kanilang kaliwa kasabay ng paglabas ng isang level 35 na trend na may kumikinang na pulang mata. Umiwas ang grupo sa unang atake, at mabilis na nag-ugnayan ang dalawang lancer sa kanilang mga galaw. Pinanood sila ni Alan na kumilos, inoobserbahan kung paano lumalaban ang karaniwang mga adventurer sa pamamagitan ng teamwork at mga diskarte sa sibat. Ngumisi si Naoki at tinanong kung ano ang tingin ng baguhan sa kanilang galing, at walang emosyong sumagot si Alan na hindi naman masama. Ang malamig na papuring ito ay ikinagalit ni Naoki, ngunit sinabihan siya ni Hina na mag-focus habang tinatapos nila ang unang halimaw. Bigla, 3 pang trends ang lumabas mula sa dilim at pinalibutan sila. Nagpasya si Naoki na ito na ang perpektong oras para patunayan ng baguhan ang kanyang sarili, nang angakong tutulungan siya kung magkakaproblema. Napanatag si Alan sa alok at naghanda ng kumilos. Asul na enerhiya ang lumitaw sa paligid ng kanyang palad habang ginagamit niya ang kanyang craft skill. Sa isang iglap, isang itim na gatlinggon ang lumitaw sa kanyang mga kamay, na labis na ikinagulat ng kanyang mga kasama. Nangatuwiran si Alan na bagamat kaya niyang gumawa ng thermal scope para matukoy ang mga nakatagong kalaban, mas mabilis na ubusin na lang ang buong lugar. Kinalabit niya ang gatilyo, at napuno ang gubat ng apoy mula sa mga putok ng baril. Ang tindi ng sunod-sunod na putok ay nagpatag sa mga puno at agad na nagpalaho sa mga halimaw. Habang nawawala ang alikabok, nakatayo si Alan kasama ang kanyang umuusok na armas, at mahinahong sinabi sa kanyang senior na naayos niya ang sitwasyon. Namangha si Hina sa pagkawasak, habang si Naoki ay namumutla sa takot, bagamat sinusubukan pa rin niyang magmatapang sa pagsasabing maganda itong trabaho para sa isang baguhan. Naputol ang tagumpay ng makaramdam si Alan ng ibang tao sa dilim. Isang lalaki ang lumabas mula sa mga puno na may malademonyong ngiti. Si Lucas ito, ang nambuli mula sa naunang dungsyon, at nilinaw niya na sa wakas ay natunton na niya si Alan para sa isang komprontasyon. Tinignan lang ng ating bida ang kanyang dating karibal na may ganap na walang interes na ekspresyon. Nang tapat na itanong ni Alan kung sino siya, nagsimulang manginig sa galit si Lucas, sumisigaw ng buong lakas. Desperado siyang makilala, ipinaalala sa grupo na ipinahiya siya ni Alan sa Wolf Mine. Nananatiling kalmado ang ating bida, lohikal na tinatanong kung paanong ang pagbasag ng record ay nakakahiya para sa ibang tao. Dahil sa pagwawalang bahalang ito, nanood na lang sina Naoki at Hina mula sa gilid na nababagabag sa nakakatakot na ugali ng lalaki. Upang patunayan ang kanyang panginibabaw, ipinakita ni Lucas ang isang status box na nagpapakitang umabot na siya sa level 73. Napansin ito ni Alan at napagtanto niyang 8 beses nang nag-level up si Lucas sa loob lang ng isang linggo. Napansin niya na sa pamantayan ng mundong ito, ang ganitong pag-unlad ay napakabilis. Sinasabi ni Lucas na ang pagsisikap na ito ay para lang talunin siya, ngunit para sa ating bida, walang saysay ang ideya ng pakikipaglaban. Itinuro niya na wala sila sa isang instant dungeon, kaya walang paraan para magpaligsahan sa bilis ng pag-clear. Dahil dito, napilitan si Lucas na bunutin ang kanyang espada, hinihiling ang isang one-on-one na laban agad. Nang tanungin ni Alan ang tungkol sa dati niyang mga kasama,
tumawa si Lucas, at ipinaliwanag na iniwan niya ang mga walang silbing iyon para mag-focus sa kanyang paghihiganti. Para kina Naoki at Hina, madumi at hindi patas ang ugaling ito, ngunit pinatahimik sila ni Lucas gamit ang isang nakakatakot na titig na may pulang mata na nagpaatras sa kanila sa takot. Nagpa siya ang ating bida na tanggapin ang hamon kahit na naniniwala siyang masyadong malaki ang lamang niya sa isang duelo. Nagpalabas siya ng isang hanggon, ngunit tumugon si Lucas ng isang malakas na tawa. Dahil sa pagbabanta sa mga tao sa Wolf Mine para sa impormasyon, naniniwala si Lucas na alam niya ang sikreto ng armas. Sinasabi niyang gumagana lang ang mga baril sa mga halimaw at walang epekto sa mga tao. Inirerekomenda pa niya ng may pang-aasar na gumawa si Alan ng espada kung gusto niya ng totoong laban. Walang pag-aalinlangan, kinalabit ng ating bida ang gatilyo. Dumaplis ang bala sa tuktok ng tainga ni Lucas, na nagdulot ng pagtalsik ng dugo at nag-iwan sa nambubuli sa matinding gulat. Nakatayo si Alan sa harap ng kanyang kalaban, itinututok ang umuusok na baril habang ipinapaliwanag na ang impormasyon ng lalaki ay lubos ng luma. Sa kabutihang palad para kay Lucas, galos lang ang tama, ngunit ang takot sa sandaling iyon ay nagpatumba sa kanya at napahawak sa kanyang ulo. Nakatayo si Alan sa harap niya, nangangakong tatagos ang susunod na bala kung hindi siya alis. Naging epektibo ang banta, at nagmamadaling tumayo ang nambubuli, tumatakas papasok sa gubat habang sumisigaw ng desperadong paalam na babala. Habang naglalaho ang baril at nagiging asul na enerhiya, hindi makapaniwala si Naoki na kayang-kayang talunin ng isang level 27 ang isang level 73. Samantala, pinapanood ni Hina si Alan na may nagniningning na mga mata at malalim na pamumula na sa tingin niya ay napaka-cool. Ang pagbabago ng kanyang atensyon ay nag-iwan kay Naoki ng gulat at selos. Nagsimulang maglakbay ang grupo papalalim sa gubat upang hanapin ang Trent King. Naglalakad si Hina sa tabi ni Alan, pinupuri siya sa pagiging maaasahan at pinatutunayang maaaring maging malakas ang mga crafter depende sa gumagamit. Napansin ni Alan na may maraming kakaibang katangian ang trabaho, ngunit perpektong akma ito sa kanyang personalidad. Nang tanungin niya si Hina kung bakit pinili niyang maging isang lancer, nagsimula siyang mabalisa at mamula. Ang interaksyong ito ay nagdulot ng pagpapawis ni Naoki sa selos, natatakot na agawin ng bagong dating ang kanyang kaibigan mula pagkabata. Upang maiwasan ang lalong paglalapit nila, sumingit si Naoki sa pagitan nila at inutusan si Hina na mag-focus sa paligid. Pagkatapos ay hinawakan niya si Alan at dinala sa mga puno para sa isang pribadong pag-uusap, iniwan si Hinang nakaupo sa lupa na naguguluhan. Nang sila na lang dalawa, ipinagtapat ni Naoki na dahilan lang ang strategy meeting. Bigla siyang lumuhod at yumuko sa lupa, nagmamakaawa kay Alan na layuan si Hina. Inamin niyang may malalim siyang romantikong nararamdaman para sa kanya, at dahil sa kahanga-hangang galing ni Alan, nahihirapan siyang mapansin. Huminga ng malalim ang ating bida sa pagod, iniisip na napakalaking abala ng drama. Dahil wala siyang interes sa pag-ibig, nagpasya siyang mas mahusay na tulungan silang dalawa na maging magkasama agad para makabalik na siya sa kanyang pag-grind. Nagmungkahi siya ng isang plano kung saan magpapanggap siyang nahihirapan sa darating na laban sa boss para makapasok si Naoki at maging bayani. Tuwang-tuwa si Naoki sa alok at sinubukang yakapin si Alan na mabilis naman siyang itinulak palayo. Pagdating ng grupo sa isang bakanteng lugar, hinarap nila ang Trent King, isang boss na may 3 mata at balbas na gawa sa lumot. Nag-aalala si Hina, ngunit sinabihan sila ni Alan na manatili sa likod. Ginamit niya ang kanyang craft skill para maglabas ng isang assault rifle, sinadyang i-adjust ang attack power sa napakababang level 5. Inisip niya sa sarili na bagamat hindi ito 0, sapat na itong mahina para maging kapanipaniwala ang pag-arte. Humanga sina Naoki at Hina sa bagong armas, ngunit nang magsimulang magpaputok si Alan, walang nakikitang pinsala ang mga bala. Nagpakita siya ng isang dramatikong pag-arte na natataranta, na para bang sira ang mga settings at malapit na siyang matalo. Nakita ang kanyang pagkakataon, umungol si Naoki at sumugod ng may kabayanihang ekspresyon. Sinabihan niya si Hina na panoorin siya at nagpakawala ng sunod-sunod na atake ng sibat na tumatagos sa kahoy ng halimaw. Tunay na namangha si Hina at namula sa kanyang galing habang si Alan ay nanonood na may bored at walang emosyong tingin. Naisip niya na abutin ito ng ilang oras, ngunit dapat kayanin ni Naoki na tapusin ito. Sa kasamaang palad, naging sobrang kampante si Naoki at nagsimulang asarin ang boss. Nag-backfire ito nang mapatapak siya sa isang ugat at bumitak ang lupa sa ilalim niya. Ibinagsak ng Trent King ang malaking kahoy na braso nito na dumagan kay Naoki sa lupa. Pinanood ng ating bida na may dismayadong tingin na pagtantong nabigo ang kanyang kasama kahit na may tulong. Umungol ang halimaw sa galit at itinaas ang isa pa nitong braso para durugin ang takot na si Naoki na tanging makasigaw na lang para sa kanyang buhay. Dahil ganap na walang magawa ang kanyang kasama, tanging panonood lang ang magagawa ni Hina habang nanginginig sa matinding takot. Pinanood ni Alan ang paghihirap at nagpasya na sapat na ang kanyang nakita. Nahirapan siyang panoorin ang nangyayari, kaya ginamit niya ang kanyang craft skill na may seryosong tingin. Napalibutan siya ng enerhiya habang nagpapalabas siya ng isang malaking itim na rocket launcher.
Isang malaking maapoy na pagsabog ang agad na sumunod, nilamon ang Trent King at nagbigay liwanag sa madilim na gubat sa isang biglaang pagsiklab ng apoy. Ang napakatinding pagkawasak na ito ay nag-iwan kina Naoki at Hina sa estado ng lubos na pagkabigla. Habang nawawala ang usok, wala na ang boss, nag-iwan lamang ng isang berdeng magic stone. Lumapit ang ating bida sa umuubong si Naoki at tiningnan ang kanyang sariling status. Napansin na ang tagumpay ay nag-angat sa kanya sa level 28. Tinanong niya kung kaya nang tumayo ng kanyang kasama, na naging dahilan para sumigaw si Naoki ng pangalan niya sa gulat. Nagmamadaling lumapit si Hina kay Allen at hinawakan ang braso nito na may nagniningning na mga mata, sabik na malaman kung paano napatay agad ng isang level 28 ang ganoong kalakas na boss. Ang biglaang paglalapit na ito ay ikinagalit ni Naoki, na biglang tumayo at nanginginig sa galit. Sinubukan niyang isalba ang kanyang sarili sa pagsasabing kontrolado niya ang sitwasyon at sinabihan ang iba na huwag makialam. Nagkibit-balikat lang si Alan at nag-alok ng simpleng paumanhin para tapusin ang pagtatalo. Gayunpaman, binalingan ni Hina si Naoki ng may galit, tinawag siyang mayabang at tanga dahil sa pagiging bastos sa taong kaliligtas lang ng kanyang buhay. Nagpatuloy sa pag-aaway ang mga batang Lancer hanggang sa muling bumaling si Hina kay Alan na may nag-aalala at humihingi ng paumanhin na tingin. Bagamat para sa ating bida ay medyo o ang sigawan, sa loob-loob niya ay naintindihan niyang si Naoki ay isang walang kamuwang-muwang na lalaking sinusubukang maging cool sa harap ng babaeng gusto niya. Para ayusin ang gusot, sinabi ni Alan kay Hina na ang tagumpay ay talagang para kay Naoki. Nagsinungaling siya at sinabing siya lang ang nagbigay ng huling atake dahil na-corner na ng senior ang halimaw. Dahil dito, napatalon si Naoki na may ngiting bayani, nakaramdam agad ng ginhawa at pagpapatunay. Sa kabila ng pagtatangkang iangat ang reputasyon ni Naoki, pumalpak ang plano. Niyakap ni Hina si Alan ng mahigpit, sa pag-akalang siya ay lubos na mapagkumbaba at mature dahil sa pagbibigay ng kredito sa iba. Labis siyang nabighani kaya inaya niya itong mag-dinner na sila lang, na naging dahilan para nakakatawang lumabas ang kaluluwa ni Naoki sa kanyang katawan dahil sa pagkatalo. Para sa ating bida, isang malaking abala ang romantikong drama habang pabalik na sila sa syudad. Pumunta ang grupo sa headquarters ng Holy Guardian Clan para iulat ang kanilang progreso kay Izrenan. Masiglang ipinaliwanag ni Hina kung paano tinalo ni Alan ang boss at pinalayas ang isang level 73 na bully. Nakuha nito ang atensyon ni Gizrenan at ibinunyag niyang may file ang guild sa espadang si Lucas dahil sa kasaysayan nito ng paggawa ng gulo. Pinayuhan ng master si Alan na gamitin ang pangalan ng clan para makapigil sa hinaharap na nagpamulat sa ating bida sa tunay na kapangyarihan at impluensya ng isang top-tier na organisasyon. Binati sila ni Kevinan sa isang matagumpay na misyon. Ngunit nang iminungkahi ni Hina ang isang welcome party para kay Alan, tumanggi ang master dahil sa dami ng trabaho. Dahil dito, nagpumilit si Hina na ilabas si Alan para mag-dinner na silang dalawa lang na ikinagimbal ni Naoki. Bago sila umalis, pinigilan sila ni Davinen na may seryosong ekspresyon para ianunsyo ang isang espesyal na request na dumating para sa susunod na araw. Ibinunyag niya na isang kliyente ang partikular na nag-nominate kay Allen para sa isang misyon. Humanga si Hina sa agarang pagkilala, ngunit nilinaw ni Davinen na hindi ito isang karaniwang trabahong pandepensa. Ang humiling ay si Lord Olivia ng Frontline City ng Biendale, at gusto niyang ipamahagi ni Allen ang kanyang mga natatanging armas, na kinilala ni Hina bilang mga baril, sa mga residente. Inamin ni Davinen na hindi pa siya nakakarinig ng ganoong teknolohiya. Bagamat kakaiba ang tunog ng misyon, agad itong tinanggap ni Alan. Tinitignan niya ang pagkakataong mamigay ng armas bilang isang magandang oportunidad dahil papayagan siyang makakuha ng napakaraming passive experience mula sa mga laban ng mga residente sa hinaharap. Opisyal niyang kinumpirma ang kanyang pagsapi sa clan, ngunit isang biglaang pag-iisip ang nagdulot sa kanya ng pagdududa. Napagtanto niya na napakakakatwa para sa isang pinuno sa isang malayong frontline city na malaman ang tungkol sa isang level 28 na trial member na kadarating lang. Tinanong niya si Kevinen kung paanong nalaman ng kliyente ang kanyang lokasyon. Binaliwala ni Davinen ang alalahanin na nagsasabing malamang tiningnan ng pinuno ang real-time na listahan ng mga miyembro. Sinabi niya kay Alan na tanungin na lang mismo si Lord Olivia kung talagang interesado siya. Nagkatitigan ng dalawang lalaki sa isang tensyonadong sandali ng pagdududa sa isa't isa. Napansin ng ating bida na ang daloy ng impormasyon tungkol sa kanyang mga galaw ay napakabilis para sa isang tao na may kanyang ranggo. Bagamat pumayag siyang tapusin ang misyon ng perpekto, hindi niya maalis ang pakiramdam na may mali. Habang naglalakad ang tatlo sa kabisera sa paglubog ng araw, pinag-isipan ni Alan ang tiyempo ng nominasyon. Nagsimula siyang mag-isip kung si Kevinen mismo ay maaaring isang lihim na miyembro ng Shadow Faction na nagtatrabaho para hadlangan ang kanyang pag-unlad. Nagpapatuloy ang kwento sa napapaderang lungsod ng Biendel na siyang magiging tagpuan para sa susunod na yugto ng paglalakbay. Si Alan at ang kanyang team ay na-teleport sa isang daanan na bato kung saan ang dalawang kasama ay nagpakita ng kagalakan sa kanilang pagdating.
Habang nakatayo sila malapit sa mga pader, nagpasya ang grupo na pumasok agad sa loob para simulan ang kanilang misyon. Gayunpaman, nang makapasok sila sa malalawak na kalye, napansin ng ating bida ang nakakabahalang kawalan ng mga tao at napagtanto na lahat ng tindahan ay sarado. Lumalaki ang pakiramdam na ito ng pagkabalisa nang makita niya ang ilang mga sundalong nakabaluti na nakasandal sa mga pader sa estado ng lubos na pagkapagod. Naging malinaw ang kabigatan ng sitwasyon ng isang sundalo sa mataas na pader ang biglang sumigaw ng nag-aalalang babala para sa grupo na tumingin sa kanilang likuran. Isang malaking level 55 na higanteng butiki ang gumapang palabas sa lupa, na ikinagulat ni Hina dahil isang boss class na halimaw ang nakapasok sa mga kalye ng syudad. Habang sumusugod ang nilalang na may mga kumakagat na panga, tumalon si Allen ng mataas sa ere para iwasan ang atake. Habang nasa ere, inactivate niya ang kanyang craft ability, na nagdulot ng paglabas ng enerhiya sa paligid niya. Isang itim na rocket launcher ang lumitaw sa kanyang mga kamay, at mahinahon niyang sinabi na ang pag-atake sa isang tao sa sandaling mag-teleport sila ay isang malubhang paglabag sa etika. Kinalabit ng ating bida ang gatilyo, habang nasa ere pa rin, nagpakawala ng malaking apoy na direktang tumama sa butiki, at nagdulot ng napakalaking pagsabog. Maganda siyang lumapag sa isang tuhod habang ang halimaw ay natalo sa isang suntok lang. Iniwan ang mga kalapit na sundalo at kanyang mga kasama na hindi makapaniwala sa lakas ng armas. Bagamat humanga si Hina sa kanyang galing, naputol ang selebrasyon ng isang kawan ng level 40 na mga ibon na kilala bilang Modgastromus ang sumugod mula sa usok bilang mga reinforcement. Bago pa muling magpaputok si Alan, isang lalaking nakasakay sa kabayo ang sumugod sa eksena na iwinawasiwas ang isang halberd. Tinaga ng lalaking ito ang mga ibon sa isang atake, na nagpakalat ng dugo sa buong lugar. Huminto ang mga kabayo sa harap ng grupo at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Gordo, ang kapitan ng Royal Guard. Ipinaliwanag niya na inutusan siya ni Lady Olivia na salubungin ang grupo ni Alan. Habang napansin ng ating bida na nakatago ang status ng kapitan, sinundan niya ang kilos ng lalaki patungo sa isang magarbong karwahe. Namangha sina Naoki at Hina sa marangyang pagtanggap sa pag-aakalang ipinapakita nito ang mataas na inaasahan sa kanilang kaibigan. Kinumpirma ni Gordo ang sentimentong ito, ipinapaliwanag na ang pananalapi ng lungsod ay nasa bingit ng pagbagsak dahil sa matagal na digmaan. Ibinunyag niya na si Lady Olivia ay umaasa sa mga modernong armas na kayang likhain ni Allen para masira ang kasalukuyang pagkapatas. Habang naglalakad ang ating bida patungo sa karwahe, determinado siyang tuparin ang mga inaasahan na ito, habang sa isip niya ay iniisip kung saan nagtatago ang Shadow Faction na nagtatarget sa kanya. Lumipat ang eksena sa headquarters ng Adventurers Guild kung saan nakaupo ang isang mataas na ranggong ehekutibo na nagngangalang Zainid. Sinusuri niya ang isang file na naglalaman ng litrato ng 5 patay na assassin kasama ang mga ulat na nagdedetalye kung paano gumanti si Alan at tinalo sila sa kaparangan. Kinukumpirma rin ng mga dokumento na sumali na ang target sa Holy Guardian Clan at kasalukuyang sinusubaybayan papunta sa Biendele. Tumingin si Zind nang may matigas na tingin, napansin na sa kasamaang palad ay masyadong malayo ang Biendele para maabot ng kanilang pagmamatsyag. Kinikilala niya na si Alan ang nag-iisang tao na may kakayahang lumikha ng hindi kilalang armas na tinatawag na baril, at nagpasya siyang dapat kumilos kaagad bago maging permanenteng hadlang ang batang crafter. Bumukas ang mga pinto ng opisina para pumasok ang isang lalaking nakadilaw na suit na sinusundan ng isang babaeng nakaasul na overall. Binati ni Zainid ang bagong dating bilang si Hiroshi, ang numero 1 crafter sa kaharian na may kahangahangang level na 175. Bagamat isang alamat si Hiroshi, noong unay nagdududa si Zainid sa babae dahil hindi siya ang maalamat na panday na si Benjamin na kanyang inaasahan. Ang babaeng may pulang buhok, si Annette, ay buong kumpiyansang ipinakilala ang kanyang sarili bilang anak ni Benjamin at isang level 13 na panday. Sinasabi niyang ang kanyang kaalaman ay perpektong katumbas ng sa kanyang ama. At dahil pinatotohanan siya ni Benjamin, pumayag si Zainid na simulan ang briefing. Inilagay ni Zainid ang isang A negatibo, 47 sa mesa, inuutusan ang dalawa na suriin ang istruktura nito. Habang sila'y lumalapit, nagulat si Annette sa kakaibang hugis, habang inamin ni Hiroshi na mas komplikado ang pisikal na bagay kaysa sa footage na kanyang nakita. Kinuha ng Master Crafter ang rifle para suriin ang mekanismo nito, napansin ang 30-round na kapasidad nito, at ang katotohanang hindi ito gumagana ng ilang segundo, habang otomatikong nagre-reload. Inihambing ito sa isang crossbow, kinalabit ni Hiroshi ang gatilyo, at nagpakawala ng sunod-sunod na mabilis na putok na tuluyang sumira sa isang training dummy. Tumawa siya sa tuwa sa hindi kapanipaniwalang bilis ng putok, ngunit pareho silang nag-akala ni Annette na ang lumikha nito ay dapat nasa napakataas na level para makagawa ng ganoong bagay. Nanatiling malamig ang ekspresyon ni Zainid at sinira ang kanilang mga akala sa pagbubunyag na level 15 pa lang si Alan nang ginawa niya ang armas.
Ang balitang ito ay nag-iwan kina Hiroshi at Annette sa lubos na pagkabigla dahil mahirap para sa kanila na paniwalaan na makakamit ng isang baguhan ang ganoong mga resulta. Iginigiit ni Zanid na ito ay isang katotohanan at inatasan silang gumawa ng isang kopya. Ipinapaliwanag na kahit isang mas mababang bersyon ay magiging kapaki-pakinabang basta't naiintindihan nila ang istruktura. Dahil ang batayang lakas ng isang ginawang armas ay naimpluwensyahan ng level ng lumikha, napagtanto ni Annette na kung gagawa si Hiroshi ng kopya, ang lakas ng atake ay magiging higit sa 10 beses na mas malaki kaysa sa orihinal ni Alan. Ngumisi ng masama si Hiroshi sa pag-isip na sulit ang pagsisikap. Habang isinasagawa ang pagsusuri, ibinunyag ni Zind ang kanyang pangunahing plano na mag-organisa ng isang dedikadong hukbo ng mga crafter para gumawa ng mga baril na ito, habang malamig na idineklara na ipapapatay na lang niya si Alan. Sa loob ng Gothic Stone Manor ng Frontline City, dinala si Alan at ang kanyang mga kasamahan sa isang malaking audience chamber para makipagkita sa lokal na otoridad. Isang babaeng nagngangalang Olivia ang nakaupo sa trono. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang pinuno ng Biandale at tinanggap ang grupo sa paglalakbay ng malayo para tulungan siya. Habang halatang kinakabahan si Hina at bumubulong sa ating bida tungkol sa paggamit ng formal na wika, nananatili si Alan sa kanyang karaniwang kaswal na kilos. Sa kabutihang palad, ang pinuno ay mapagbigay at tinawanan na lang ang kanyang kawalan ng etika. Pinahintulutan ang batang crafter na dumiretsyo na sa usapan. Nagtanong siya kung saan dapat simulan ang proseso ng pamamahagi, ngunit huminto si Olivia para humiling muna ng isang demonstrasyon. Ipinaliwanag niya na bilang pinuno ng teritoryong ito, kailangan niyang tiyakin ang kaligtasan at pagganap ng mga kakaibang kagamitang ito bago ibigay sa kanyang mga tao. Naiintindihan ko. Itinaas ni Allen ang kanyang kamay at hinayaang lumitaw ang mana, na nagpalabas ng isang modernong assault rifle sa isang iglap. Ang tanawin ay nag-iwan kina Olivia at sa kanyang mga bantay sa estado ng pagkamangha. Lumapit ang ating bida para ipaliwanag na bagamat may iba't ibang uri ng baril, simple lang ang pangunahing operasyon. Para ipakita kung gaano kadali itong gamitin, bigla niyang itinutok ang replay kay Naoki at kinalabit ang gatilyo, pinaulanan ng bala ang kanyang kasamahan. Bagamat natumba pa atras si Naoki sa gulat at sumigaw sa galit, nanatiling kalmado si Allen. Ipinaliwanag niya na sadya niyang nilagyan ng restriksyon ang armas para magdulot ito ng zero damage sa mga tao, na may kasamang tuyong biro na si Naoki ay masyadong madaling target para palampasin. Labis na humanga si Olivia sa ipinakita. Napagtanto na pinapayagan ng mga armas na ito kahit ang mga ordinaryong residente na lumaban na may kaunting panganib, naisip niya ang kanyang mga tao na nagpapaputok mula sa itaas ng mga pader ng lungsod, na makakabawas ng malaki sa pasanin ng kanyang mga pagod na sundalo. Gayunpaman, nag-aalala si Hina kung bakit isinasali pa ng Lord ang mga sibilyan dahil sa palagay niya ay sapat na ang mga profesional na defense clan. Naging seryoso ang ekspresyon ni Olivia habang ipinapaliwanag niya ang malupit na katotohanan ng kanilang sitwasyon. Dahil ilang beses sa isang buwan umaatake ang hukbo ng Demon Lord, kailangang mapanatili ng syudad ang permanenteng estado ng kahandaan. Napakalaki ng gasto sa pagpapanatili ng pag-upa sa maraming defense clan. At sa kabila ng tulong mula sa gobyerno, lubos na gipit ang pananalapi ng syudad. Nilinaw ni Allen sa nalilitong si Hina na halos maubusan na ng pera ang syudad, kaya't napakahalaga at kagyat na issue ang muling pagbangon ng ekonomiya. Humanga si Hina sa bokabularyo ng ating bida, na naging sanhi ng kanyang pamumula habang si Naoki ay nagbubulong-bulungan sa selos. Pinutol ni Alan ang usapan, sinabing 79 na armas lang ang kaya niyang gawin sa isang pagkakataon at gusto niyang i-maximize ang kanyang kahusayan. Itinuro sila ni Olivia sa isang distribution point sa Central Plaza at tinanggap ang rifle na ginamit ni Alan para sa demo bilang personal na regalo. Habang iginagabay ang grupo ng isang gwardiya, naiwan sina Olivia at ang kanyang kapitan na si Gordo upang pag-usapan ang sitwasyon. Hindi sila makapaniwala na ang isang level 28 ay makakagawa ng gamit na may ganoong kataas na performance, kaya't naghinala sila na may lihim na paraan si Alan. Napaisip si Olivia sa kamakailang interes ng guild executive sa binata. Napansin na ang kanyang base attack power ay hindi maipaliwanag na mataas para sa isang taong walang anumang gamit o accessories. Tumingin siya sa labas na may seryosong tingin, iniisip kung si Alan ba talaga ang partikular na sisidlan na nakatakdang tumalo sa Demon Lord. Lumipat ang eksena sa Central Plaza kung saan abala ang mga residente sa pagtitipon sa paligid ng mga kahon ng itim na rifle at rocket launcher. Bagamat ang ilan ay nag-aalala sa kanilang kakayahang gumamit ng ganoong ka-advanced na teknolohiya, ang mataas na stats ng mga gamit ay nagbigay sa kanila ng pag-asa. Samantala, nagpapahinga ang tatlo sa isang lokal na tavern. Kahit habang kumakain ng pizza, kumikinang sa asul na mana ang kamay ni Alan habang patuloy siyang gumagawa ng mga armas sa background, isang pagpapakita ng multitasking na kamangha-mangha para kay Naoki.
Lumapit si Hina upang itanong kung bakit hindi siya nagsusuot ng anumang accessories. Itinuturo na mas lalakas pa ang kanyang firepower kung palalakasin niya ang kanyang base stats. Ang kasalukuyang status ni Alan ay nagpapakita ng attack power na 56 lamang, na nagpa-realize kay Hina na napakataas na ng kanyang lakas kaya tila hindi na niya kailangan ng gamit. Naiinggit si Naoki sa kawalang interes na ito, ngunit itinama sila ng ating bida. Ipinaliwanag niya na bagamat wala siyang pakialam sa mga attack boost, interesado siya sa mga defensive accessories na nagpapawalang bisa sa lason, paralysis, o iba pang status ailment. Pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na hindi tulad sa laro, permanente ang pagkamatay dito, kaya kailangan niyang bigyang prioridad ang mga survival gear sa lalong madaling panahon. Ang sandaling ito ng pagmumuni-muni ay biglang nabasag ng isang malakas na pagyanig na nagpayanig sa buong gusali. Isang sundalo ang biglang pumasok sa pinto ng tavern sa estado ng matinding takot. Inanunsyo na naglunsad ng panibagong pag-atake ang hukbo ng Demon Lord. Habang gulat na nakatingin ang kanyang mga kasama, nanatiling kalmado si Alan, handang makita ang kanyang mga armas na masubok sa sukdulan. Sa labas ng matatayog na pader ng Biendel, isang malaking kawan ng kaaway ang nakalatag sa buong lamba. Sa itaas ng mga pader, inihahanda ni Alan ang isang grupo ng mga armadong residente para sa labanan na ikinalito ng isang kalabang adventuring party sa malapit. Isang babaeng may sombrero ng mangkukulam at isang lalaking naka-brown na vest ang nanunuya sa eksena. Ipinapalagay na ang ating bida at ang kanyang mga kasama ay mga baguhang mababa ang level. Binaliwala ng batang crafter ang mga insulto upang mag-focus sa pagsasanay sa isang residente na gumamit ng rocket launcher. Ipinapaliwanag ang simpleng mekanika ng pag-asinta at pagpapaputok. Habang naghihiyawan ang kanyang mga kasama, nawala ang mapanlibak ng ngiti ng babaeng mangkukulam nang mapagtanto niyang miyembro pala sila ng elite na Holy Guardian Clan. Sa kabila nito, nanatiling mapangmaliit ang malaking lalaki, tinatawag si Alan at ang kanyang mga kaibigan bilang mga hamak na miyembro lamang ng isang malaking organisasyon. Ipinagpatuloy ng babaeng mangkukulam ang kanyang pagtatasa at napansin na ang level 28 na crafter ang talagang gumugulo sa isip niya. Hindi siya makapaniwala na ang isang manlalaro na mababa ang level ay maaaring maging makabuluhan. Samantala, tinitingnan ng ating bida ang nakakagulat na bilang ng mga kaaway sa ibaba. Napansin niya na ang mga halimaw ay nasa level 50 na ginagawa silang isang malakas na banta para sa isang karaniwang depensa. Sa kabutihang palad, ang lokal na kapitan na nakasuot ng pilak na baluti ang namuno at inutusan ang lahat na maghanda para sa mga range na atake. Habang inihahanay ng mga residente ang kanilang mga rocket launcher, inihanda naman ng babaeng mangkukulam at ng isang kalapit na archer ang kanilang sariling tradisyonal na mahika at mga pana. Sumigaw ang kapitan sa abot ng kanyang makakaya upang ibigay ang utos na magpaputok. Dahil sa pamamahagi ni Allen ng mga high-powered na sandata, ang sumunod na sabayang pag-atake ay lumikha ng serye ng malalaking kislap mula sa dulo ng baril. Isang sunod-sunod na malalaking pagsabog ang sumira sa hukbo ng kalaban sa paanan ng pader, agad na nagpalaho sa kalahati ng puwersa ng kaaway. Habang kumakalat ang usok sa mga pader, umuubo sina Naoki at Hina sa ulap, natigilan sa matinding lakas ng pagsira. Ang malaking bilang ng napatay na ito ay nag-trigger ng isang level up notification para sa ating bida, na nagpataas sa kanya mula level 28 hanggang 30. Nakatayo ang kapitan sa gilid ng pader na lubos na nagulat, na pagtanto na kalahati ng hukbo ay nawasak sa isang iglap lamang. Isang tuwang-tuwang residente ang lumapit kay Allen upang magtanong kung maaari nilang gamitin muli ang mga armas, at itinuro ng ating bida na nagreload na ang mga gamit. Hinikayat niya silang patikimin muli ang mga halimaw ng kanilang kapangyarihan. Nagpaputok muli ang mga residente, madaling pinasabog ang mga natitirang kaaway. Ipinagdiwang nila ang katotohanang hindi na nila kailangang katakutan ang natitirang hukbo ng Demon King hanggat mayroon sila ng mga kagamitang ito. Napipi ang mga kalabang adventurer sa tindi ng pinsala. Naggangalit ang mga ngipin ng kapitan habang pinagpapawisan ng malamig, kinikilala na bagamat alam niyang malakas ang mga armas, ang kakayahan nitong maglinis kapag ginamit ng isang grupo ay higit pa sa anumang kanyang inakala. Humarap ang ating bida sa kapitan at sinabing bagamat wala na ang mga unang alon, may ilang nakatakas na papalapit pa rin. Humingi siya ng mga bagong utos na nag-udyok sa kapitan na sabihin sa mga residente na umatras upang ang mga profesional na sundalo na ang humarap sa mga nalalabi. Nagpakawala ng ulan ng pana ang mga archer, ngunit ang babaeng mangkukulam at ang kanyang kupunan ay nakaupo sa pader na mukhang talunan na pagtantong wala ng trabahong natitira para sa kanila. Itinaas ng kapitan ang kanyang kamao at idineklara ang isang makasaysayang tagumpay na walang nasawi. Habang dinudumog ng mga tagabayan si Alan upang pasalamatan siya sa mabilis na pagtatapos ng laban, napansin ni Hina na mukhang malungkot si Alan. Inamin niya na pinalampas niya ang isang pambihirang pagkakataon na mag-level up. Nalito si Hina dahil katataas lang niya ng 2 level, ngunit ipinaliwanag niya na dahil sa dami ng mga kaaway, dapat ay nakakuha siya ng hindi bababa sa 1-0 level kung hindi dahil sa level cap.
Pagkatapos ay naalala ni Hina ang beginner trial sa Royal Capital. Dahil pinipigilan ng sistema ang mga adventurer na lumampas sa level 30 nang hindi pumapasa sa opisyal na pagsusulit na ito, lahat ng potensyal na experience ay nasayang lamang. Tumingin ang ating bida sa mga magic stone sa larangan ng digmaan, nang hihinayang na ang ganoong kalaking pagkakataon para sa experience ay malamang na hindi na mauulit sa lalong madaling panahon. Naantala ang kanyang pag-isip nang lumapit si Lord Olivia at pumalakpak para batiin siya. Habang tinititigan ng malaking lalaki mula sa kabilang clan ang Lord, sinaway siya ng babaeng mangkukulam sa pagiging tanga. Kinausap ni Olivia ang kanyang kapitan, inamin na nagulat siya nang malamang tapos na ang laban bago pa man siya makarating para manood. Napansin niya na ang mga armas na ginamit ng mga residente ay iba sa natanggap niya, at nilinaw ni Alan na ginawa niya itong espesyal para sa area of effect damage upang umangkop sa sitwasyon ng depensa. Lubos na nasiyahan si Olivia at gumawa ng isang matapang na anunsyo. Dahil kaya nang ipagtanggol ng mga residente ang kanilang sarili, tinatapos niya ang mga kontrata ng bawat ibang defense clan maliban sa Holy Guardian. Bukod pa rito, nagpasya siyang triplehin ang bayad sa Holy Guardian bilang bayad sa paggamit ng mga armas. Ito ang naging dahilan ng pagdiriwang ni Hina at Naoki, ngunit ang malaking lalaki mula sa kalabang clan ay nagmakaawa sa kanya na pag-isipan muli, sinasabing hindi mabubuhay ang kanyang maliit na grupo kung walang trabaho. Tiningnan siya ni Olivia na may madilim at nakakatakot na aura, at malamig na nagtanong kung may kinalaman ba ang kanyang kaligtasan sa kanyang bayan. Ipinaliwanag niya na dahil inuubos ng mataas na gasto sa pagpapanatili ang yaman ng syudad, natural lamang na putulin ang ugnayan sa mga hindi kinakailangang grupo. Sumali ang mga residente, sinisigawan ang mga paalis na adventurer, at tinatawag silang mga walang silbing magnanakaw ng buwis. Napayuko sa hiya ang malaking lalaki, bagamat nag-alok si Olivia ng kaunting paumanhin sa pamamagitan ng pagsagot sa kanilang gastos sa teleportasyon. Habang paalis ang kalabang grupo, lumingon ang malaking lalaki na may matinding galit. Medyo nakonsensya si Hina at Naoki sa pag-agaw ng trabaho ng mga kapwa profesional, ngunit pinanatag sila ni Olivia. Itinuro niya na bagamat nawalan ng pera ang ibang mga clan, nagdala si Alan ng kapayapaan at ngiti pabalik sa isang bayang nagpupumilit na mabuhay. Hinikayat niya siyang patuloy na ihatid ang mga ngiting ito sa bawat bayan na nakikipaglaban sa giyera. Habang masiglang tumutugon ang mga kasama, pinagpapawisan sa galit ang malaking lalaki mula sa kabilang clan. Napagtanto niya na kung ikakalat ni Alan ang mga sandatang ito sa ibang mga syudad, babagsak ang kanyang buong industriya. Nagsimulang maglakad ang ating bida sa pader, sabik na tapusin ang pamamahagi upang makabalik siya sa kabisera para sa kanyang pagsubok. Bigla na lang, tumakbo ang malaking lalaki sa likuran niya at humiling na makita ng mas malapitan ang isang sandata. Bago pa makakilos ang ating bida, sinipa siya ng lalaki sa likod ng buong lakas, na nagpatilapon sa kanya mula sa matayog na pader. Nanonood si Olivia ng may pagkasindak habang nawawala ang batang crafter sa gilid. Tumingin ang lalaki sa ibaba at tumawang parang baliw, tiyak na papatayin ng pagkahulog ang bida at pipigilan ang mga armas na kumalat pa.